Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Yogiri Takato na naghahanap sa isang babaeng nagngangalang Asaka sa loob ng isang lugar na kahawig ng isang saradong pasilidad. Nang sa wakas ay matagpuan niya ito, natuklasan niyang siya ay ginawang hostage ng isa pang babae. Binalaan ng babaeng iyon si Yogiri at inutusan siyang huwag gumalaw, ngunit pinatay niya ito agad nang walang anumang nakikitang effort. Labis na nabigla si Asaka sa nangyari, gayunpaman, kalmado niyang sinabi sa kanya na kailangan na nilang umuwi. Pagkatapos, lumipat ang mga pangyayari sa isang babaeng nagngangalang Tomochika Danoro na gumising kay Yogiri matapos itong tumanda. Habang magkasama silang nakaupo sa loob ng isang bus, tinanong niya siya kung paano niya nagagawang matulog sa ganitong sitwasyon. Ilang sandali matapos iyon, nakita nila ang dalawang estudyante na nakahandusay na patay matapos mapatay ng isang dragon. Nauna nang pinilit ni Yogiri ang dragon na lumayo sa bus sa pamamagitan ng pag-atake dito gamit ang isang mikropono, ngunit kalaunan ay bumalik ito sa kanila at malapit nang umatake gamit ang naglalagablab nitong hininga. Natakot si Tomochika at sumandal sa kanya. Ngunit tiningnan lamang ni Yogiri ang dragon at ginamit ang kanyang kakayahan upang patayin ito nang hindi gumagawa ng anumang nakikitang galaw. Nabigla si Tomochika sa nangyari habang kalmado nitong sinabi sa kanya na ligtas na siya ngayon. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang gaming device at nagsimulang maglaro, na lalo pang nagpalito kay Tomochika dahil sa kanyang hindi normal na pagiging kalmado sa ganitong sitwasyon. Mamaya, hiniling ni Yogiri na ipaliwanag niya kung ano ang nangyari. Sinabi niya na habang sila ay nasa isang school trip, sa mismong sandaling pumasok ang bus sa isang tunnel, nadala sila sa ibang mundo. Pagkatapos ay may isang babaeng sumakay sa bus at ipinakilala ang sarili bilang si Sayon, na nagsabing siya ay isang sage. Sinubukan ng isa sa mga doktor na tanungin siya kung ano ang nangyayari, ngunit pinatay siya agad ng hindi matatag na babaeng iyon dahil lamang sa pag-interrupt sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na ang kanyang attack power ay 530,000 at tinanong kung bakit hindi sila tumatawa, na para bang ito ay isang biro. Nang hindi gumana ang kanyang biro, nagalit siya at pinatay ang driver ng bus. Lahat ng mga estudyante ay natakot, pagkatapos ay sinabi ni Sayon sa kanila na siya ang nag-summon sa kanila sa mundong ito upang sila ay maging potential sages. Ipinaliwanag niya na ang mundong ito ay pinamumunuan ng mga sages, ngunit paminsan-minsan ay kailangang dagdagan ang kanilang bilang. Pagkatapos nito, gumamit siya ng magic na nagpaliwanag sa lahat ng mga estudyante, maliban sa 4 sa kanila, at si Tomochika ay isa sa 4 na iyon. Sinabi ni Sayon na nag-install siya ng isang system sa loob nila na tinatawag na Song, na sa mundong ito ay kilala bilang gift. Maaari nila itong gamitin upang ipakita ang kanilang internal system at i-develop ang kanilang abilities, ngunit may 1 buwan lamang sila. Tumutol si Tomochika at sinabi na hindi niya natanggap ang gift na ito. Sumagot si Sayon na ang ilang tao ay hindi talaga angkop sa system at kailangan nila itong tanggapin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na magsisimula ang kanilang unang mission sa loob ng 1 oras at umalis siya. Sa puntong iyon, sinabi ng kaibigan ni Tomochika na si Mokomoko Danoro na pagkatapos ng 1 oras, aatakihin sila ng isang dragon. Sa sandaling iyon, tumayo ang isang estudyante na nagngangalang Suguro Yazaki, na nakakuha ng class na general, at sinabi na kailangan nilang magtulungan. Hiniling niya sa lahat na ipakita ang kanilang abilities. Napansin ni Tomochika na ang mga hindi nagliwanag ay siya, si Aoi, si Yoriko, at si Yogiri. Nagsimulang bumaba ang mga estudyante sa bus nang walang sinasabi. Nang lapitan sila, sinabi ni Suguro na dapat silang manatili sa loob ng bus bilang bait, at binyantaan niya sila gamit ang kanyang power. Pagkatapos ay isang babaeng nagngangalang Asaka Takato ang gumamit ng kanyang skill upang mag-cast ng spell na gagawin silang mas kaakit-akit sa dragon. Idinagdag ni Suguro na sumang-ayon ng buong class sa planong ito. Nabigla si Tomochika nang mapagtanto niyang kahit ang kaibigan niyang si Mokomoko ay pumayag na isakripisyo sila at pagkatapos ay ikinandado nila ang boss habang nasa loob sila. Inatake ng dragon ang boss at sa puntong iyon ay tinapos ni Tomochika ang kanyang kwento. Sinasabi kay Yogiri na iyon ang lahat ng nangyari. Samantala, iniisip lamang ni Yogiri kung paano i-charge ang kanyang gaming device, na ikinagulat ni Tomochika dahil tila mas iniintindi pa niya ang kanyang laro kaysa sa lahat ng pinagdaanan nila. Pagkatapos noon, bumaba sila ng bus at nakakita ng 3 posibleng direksyon sa unahan nila, ang burol, ang lungsod, o ang kagubatan. Bigla nilang napansin ang 3 estudyante na lumilipad papunta sa kanila. Saglit na naisip ni Yogiri na patayin sila dahil iniwan nila silang mamatay. Ngunit mariing tumutol si Tomochika sa ideyang iyon.
Nagulat ang tatlong estudyante nang makita nilang patay na ang dragon at lalo pa nang mapagtanto nilang buhay pa sina Tomochika at Yogiri. Isa sa kanila ay si Damon Hanakawa, na nakakuha ng healer class. Nagalit siya dahil nabigo ang kanyang plano na gawing zombie si Tomochika. Sinabi naman ni Ryusuke Higashida, na may hero class, na inaasahan na niya ang posibilidad na mabuhay sila. Samantala, si Yoshiaki Fukuhara, na may necromancer class, ay nakaramdam ng pagkasuklam at pagkabahala sa ideya ng pagkontrol kay Tomochika bilang isang zombie. Bigla namang naglunsad si Ryusuke Higashida ng isang fireball at binyantaan si Tomochika na sumama sa kanila. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Yogiri Takato na ipakita kung sino ang tunay na may kontrol. Tiningnan niya si Higashida at simpleng sinabi, "Mamatay ka." Tumawa ang dalawa at hindi siya signer Eiyuso, ngunit agad na bumagsak si Higashida at namatay. Pagkatapos ay pinatay rin ni Yogiri si Fukuhara at pagkatapos ay tiningnan niya si Damon Hanakawa at sinabi sa kanya na suriin ang mga ito upang kumpirmahin kung sila ay tunay na patay na. Ginamit ni Hanakawa ang kanyang healing magic sa kanila, ngunit walang anumang reaksyon. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tomochika na si Yogiri rin ang pumatay sa dragon. Pagkatapos ay sinabi ni Yogiri sa kanila na ang kanyang ability ay tinatawag na instant death at kaya niyang patayin ang anumang target sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng kanilang kamatayan. Sinubukan siyang atakihin ni Hanakawa mula sa likod, ngunit naramdaman ito ni Yogiri. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ability ay nagbibigay daan din sa kanya upang maramdaman ang hostile intent na nakatuon sa kanya at ang isang tao ay maaaring mamatay sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng intensyong patayin siya. Bumagsak si Hanakawa sa kanyang mga tuhod at nagsimulang umiyak, ganap na sumuko. Inamin niya na ito na ang ikalawang beses na napunta siya sa mundong ito at noong unang beses, mga 1 taon na ang nakalipas, sila ay nasummon upang talunin ang Demon King. Napagtanto ni Yogiri na tunay nga nilang natalo ang Demon King noong panahong iyon at pagkatapos ay bumalik sa kanilang original world, ngunit hindi niya matandaan na nawala sila noon. Ipinaliwanag ni Hanakawa na nang sila ay bumalik, ilang oras lamang ang lumipas sa kanilang original world. Sa puntong iyon, nagsimulang isipin ni Yogiri na maaaring posible para sa kanila na makabalik muli sa kanilang tahanan. Sinubukan ni Yogiri na patayin si Hanakawa, ngunit nagmakaawa ito para sa kanyang buhay at nag-alok pa na maging servant. Nagsuot siya ng slave collar at naging servant niya. Ngunit sinabi ni Tomochika na ayaw niyang sundan siya ng isang taong kasing dumi nito, kaya inilipat niya ang pagmamay-ari nito kay Yogiri. Patuloy na nagmakaawa si Hanakawa kay Yogiri na huwag siyang patayin. Kaya sinabi ni Yogiri sa kanya na iwanan ang lahat ng mahahalagang gamit na dala niya at pumunta at tumayo sa loob ng kagubatan dahil pinaghihinalaan pa rin niya na maaari itong magtaksil muli. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Tomochika na hindi pa sila kailanman nagkaroon ng pag-uusap noon. Gayunpaman, pinili ni Yogiri na protektahan siya, tinanong niya siya kung bakit. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya na noong sumandal siya sa kanya, may naramdaman siyang kakaiba. Sa puntong iyon, napag-isip-isip ni Tomochika na sa huli ay wala rin siyang pinagkaiba sa ibang pervert. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Sayon, na nakahiga sa kama nang pumasok ang isang lalaking nagngangalang Yuchi upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa mga potential sages. Sinabi nito na may 4 na namatay, na ikinagulat niya dahil 2 sa kanila ay S-class, isang bagay na hindi inaasahan. Pinaghinalaan ni Yuchi na maaaring may kinalaman dito ang isang instant death ability at sinabi na dapat nila itong pagtuunan ng pansin. Naalala ni Sayon na may naging problema sa pag-install ng system, ngunit binaliwala niya ito bilang hindi mahalaga at muling natulog. Pagkatapos nito, nakarating sina Yogiri Takato at Tomochika sa pinakamalapit na lungsod. Napansin ni Tomochika na nagsasara na ang mga gate dahil gabi na, kaya hinayla niya si Yogiri papunta roon. Sinabihan sila ng mga guard na maghintay. Maya-maya, lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Masahiko, na mukhang naiinis dahil may inaasikaso siyang isa pang grupo ng potential sages. Sinabi niya sa kanila na may utos silang huwag makialam sa mga ito. Tinanong siya ni Yogiri kung paano makarating sa kapital, ngunit tumanggi siyang tumulong at sinabi na si Tomochika lamang ang maaaring manatili sa kanya ng gabing iyon. Nabigla si Tomochika sa kanyang sinabi, kaya hinayla niya si Yogiri at agad silang umalis. Pagkalayo nila, tinanong siya ni Yogiri kung bakit ganoon ang naging reaksyon niya. Inamin ni Tomochika na natakot siya na baka patayin ni Yogiri si Masahiko. Sumagot siya na hindi siya dapat tingnan na parang isang taong pumapatay ng lahat ng walang dahilan. Habang naglalakad sila sa lungsod, isang catgirl na nagngangalang Mokomoko Danora ang lumapit sa kanila at nag-alok na tulungan sila ng libre. Sa totoo lang,
Nais lamang nitong makalapit sa mga lalaking sage candidates. Tinanggap nila ang kanyang tulong at pagkatapos ay nakita silang bumibili ng ilang gamit. Ngunit bigla silang pinigilan ng isang grupo ng mga thug at sa sandaling iyon ay napagtanto nilang nilinlang sila ng Catgirl. Sinabi ng mga thug na hindi lamang para sa pera ang ginagawa nila kundi para rin mailabas ang kanilang galit. Dahil kinamumuhian nila ang mga sage candidates na may napakalakas na kapangyarihan. Dahil hindi nila kayang hamanin ang malalakas, ibinubuhos nila ang kanilang galit sa mahihina at inaapi ang mga ito. Binalaan ni Tomochika ang Catgirl na napakadelikado ni Yogiri, ngunit hindi siya naniwala at naghanda ang lahat upang atakihin sila. Sa sandaling iyon, ginamit ni Yogiri Takato ang kanyang ability at agad na pinatay ang lahat ng nasa likuran niya. Pagkatapos nito, nagpasya siyang subukan ang limitasyon ng kanyang power upang malaman kung kaya niyang pumatay lamang ng ilang bahagi ng katawan nang hindi pinapatay ang buong tao. Sinimulan niyang gamitin ito sa mga partikular na bahagi tulad ng mga braso, binti, o mata. Ngunit napagtanto niya na ang pagpatay ng mga bahagi lang ay hindi praktikal at isa lamang itong anyo ng torture. Sinubukan tumakas ni Mayor Yu at ng pinuno ng mga thug, ngunit sa huli ay pinatay rin silang dalawa ni Yogiri. Biglang dumating ang isang grupo ng mga guard at tinanong sila kung ano ang nangyari. Ang leader ng mga guard ay si Edelgard at ang kanyang assistant ay si George. Sinabi ni Yogiri na nadatnan na lamang nila ang mga taong iyon na ganoon ang kalagayan. Sumagot si Edelgard na matagal na niya silang minamanmanan mula pa sa simula at ang plano nila ay sundan ang mga thug pabalik sa kanilang hideout. Idinagdag niya na ang mga guard ay may proteksyon ng mga sages kaya hindi gumagana sa kanila ang gift. Sinabi naman ng kanyang assistant na si George na ipinakita ng kanyang appraisal skill na sina Yogiri at Tomochika Danora ay walang anumang gift, kaya napagpasyahan nilang may ibang may kagagawa ng nangyari. Sa sandaling iyon, tinanong ni Yogiri si George kung may alam ba itong lugar na maaari nilang matuluyan, habang napansin naman ni Edelgard na may isang thug pa na buhay. Pagkatapos nito, labis na natuwa si Tomochika nang mag-check-in sila sa isang hotel na kahawig ng isang palasyo. Tinanong siya ni Yogiri kung magsasama ba sila sa iisang kwarto, ngunit namula siya at nagpasya na magkahiwalay sila ng kwarto. Sa loob ng kanyang kwarto, patuloy na iniisip ni Tomochika kung may interes nga ba sa kanya si Yogiri, ngunit napag-isip-isip niyang baka sa katawan lamang niya ito interesado. Bigla siyang natakot nang may isang spirit na lumitaw sa kanyang harapan, ngunit kumalma siya nang mapansing kahawig ito ng kanyang nakatatandang kapatid. Ipinakilala ng spirit ang sarili bilang Momoko Danora. Sinasabing isa siyang espiritu ng kanilang ninuno at dumating upang magsilbing guardian angel at protektahan siya mula sa panganib. Nalito si Tomochika at tinanong kung bakit hindi ito nagpakita noon nang siya ay nasa panganib. Sumagot ang spirit na ang dahilan ay si Yogiri dahil natatakot ito sa kanya. Nabigla si Tomochika nang malaman na ang kapangyarihan ni Yogiri ay kayang makaapekto kahit sa mga spirit. Pagkatapos ay sinabi ni Mokomoko sa kanya na kaya niya siyang protektahan laban sa mga supernatural na banta at siya rin ang pumihil upang hindi siya makatanggap ng gift. Nalungkot si Tomochika nang marinig yun, ngunit ipinaliwanag ng spirit na kung tinanggap niya ang gift, magiging isang puppet lamang siya sa kamay ng mga sage. Ngayon, ang tanging hiling nito ay makabalik si Tomochika sa kanyang original world, at dahil dito ay tuturuan siya nito ng tunay na techniques ng kanilang ancestral school upang makaligtas siya sa mundong ito. Kinabukasan, nakipagkita si Tomochika kay Yogiri at tinanong kung balak ba niyang habulin ang natitirang class. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang hotel employee na nagngangalang Celestina at ipinakilala ang sarili sa kanila. Sinabi ni Yogiri kay Tomochika na tinulungan siya ni Celestina na hanapin ang kanilang mga kaklase, ihanda ang language translation para sa kanila, at kumuha ng mga kagamitan upang maitago ang kanilang status. Gumawa rin ito ng charger para sa kanyang gaming device. Pagkatapos, binigyan sila ni Celestina ng train tickets papunta sa capital at pumayag ding itago ang bahagi ng ginto ni Yogiri para sa kaligtasan. Matapos iyon, nakita silang nasa loob ng tren habang tinutulungan siya ni Tomochika na i-charge ang kanyang device. Matapos ikwento ni Tomochika ang tungkol kay Mokomoko, naging kaya na rin ni Yogiri na makita ito, at mula noon ay silang dalawa na lamang ang nakakakita rito. Tinanong siya ni Tomochika tungkol sa natitirang class, at sinabi niyang sila ay nagsasanay sa kagubatan. Bigla namang nakaramdam si Yogiri ng panganib at agad niyang pinrotektahan si Tomochika mula sa isang biglaang pag-atake. Sa ibang lugar, iniimbestigahan ng mga guard ang bulag na thug na nahuli nila kanina. Sinubukan nilang gamitin ang healing magic sa kanya, ngunit hindi ito gumana. Sa puntong iyon, isang sage na nagngangalang Lane ang nagtanggal ng kanyang mata at pagkatapos ay gumamit ng healing magic sa kanya. Bumalik ang kanyang mata, ngunit nanatili siyang hindi makakita.
Dito ibinunyag na siya ay isang vampire, kinagat niya ito at pinalakas ang kanyang abilities, ngunit hindi niya naibalik ang paningin nito. Bigla namang umatake ang isang lalaki mula sa hero class. Kasabay nito, napansin ng mga tao malapit sa nasirang tren na may isang sage na nakikipaglaban sa isang intruder. Nakita ni Yogiri at Tomochika ang isang robot at inakala nilang iyon ang umaatake. Pagkatapos ay nakita nila ang isang sage na lumalaban sa robot at pinapalamig nito ang mga tao sa paligid habang siya ay umaatake. Sa ibang lugar, may umatake kay Lane, ngunit madali itong nag-regenerate. Tinanong niya kung bakit siya umaatake sa kanila gayong ang mga hero ay dapat lumalaban sa Demon King, ngunit idineklara niya na lahat ng sage ay dapat patayin at pagkatapos ay naglunsad ng isang malakas na pag-atake, naniniwalang nanalo na siya. Sa kabilang panig, tinanong ni Yogiri si Sentaro kung bakit niya sila inatake, ngunit tiningnan lamang sila ni Sentaro ng may paghamak at itinuring silang walang halaga. Pagkatapos ay inutusan niya silang lumuhad sa harap ng isang sage. Nainis si Yogiri dito at agad niya itong pinatay. Lumapit ang robot sa kanila ngunit ipinaliwanag na hindi ito dumating upang makipaglaban. Samantala, buhay pa si Lane at nagulat ang lalaki mula sa hero class na nakaligtas siya sa kanyang pag-atake. Sinabi niya na siya ay immortal at inamin nito ang pagkatalo. Pagkatapos ay itinapon niya ito at inutusan ng mga guard na hanapin si Yogiri. Pagkatapos nito, nag-alok ang robot na tulungan si Yogiri, kaya tinanong niya kung paano siya makakabalik sa kanyang mundo. Sumagot ang robot na kailangan nila ang coordinates ng kanilang mundo at isang napakalaking enerhiya upang makatakas mula sa mundong ito. Humingi si Yogiri ng impormasyon kung paano makukuha ang mga iyon, pagkatapos ay tumingin kay Tomochika at tinanong kung may kailangan ba siya mula sa robot. Hindi siya sigurado, ngunit biglang lumitaw si Mokomoko at sinabi na may ideya siya. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kina Edelgard at George, na natuklasan ang katawan ni Sentaro. Pagkatapos nito, nakita si Lane na kinakausap si Sion, na nagsimulang maghinala na maaaring kayang pumatay ni Yogiri at Tomochika ng isang sage. Gayunpaman, sinabi ni Sion na huwag makialam sa mga sage candidates at inutusan siyang tumulong sa Darkness case. Sumang-ayon si Lane at umalis. Pagkatapos, inutusan ni Lane ng isa sa kanyang mga tauhan na dalhin ang Immortal Core sa Hanibusa. Bumalik ang kwento sa grupo ni Yogiri habang nagpapahinga sila sa kagubatan. Naisip ni Tomochika na sana ay humingi sila ng transportasyon mula sa robot, ngunit ipinaliwanag ni Yogiri na magiging delikado kung may makakita sa kanilang kasama ang isang invader. Biglang lumitaw si Mokomoko at ibinunyag na kumuha siya ng isang shape-shifting sword mula sa robot. Nagtaka si Tomochika kung saan niya ito itinago, at casual nitong sinabi na itinago niya ito bilang kanyang underwear, na ikinahiya ni Tomochika. Kinabukasan, nakarating sila malapit sa lungsod ng Hanibusa. Napansin ni Tomochika na tila pagod si Yogiri, ipinaliwanag niya na habang nasa daan, patuloy niyang pinapatay ang mga monster at bandit na sumusubok umatake sa kanila. Nabigla si Tomochika dahil wala siyang napansin kahit isa. Pagkatapos ay tinanong niya kung may limitasyon ang kanyang ability. Sumagot siya na maaari niya itong gamitin anumang oras, ngunit nakakaramdam siya ng pagod pagkatapos gamitin ito. Pagpasok nila sa lungsod, napansin nilang gumagamit ito ng barriers imbes na mga pader. Pagkatapos ay narating nila ang hotel na inirekomenda ni Celestina. Sa loob, nakasalubong nila ang isa nilang kaklase na si Tachibana. Sinabi niya na humiwalay siya sa grupo dahil naniniwala siyang hindi epektibo ang kanilang paraan ng pag-level up. Sa sandaling iyon, ang grupo ng mga babae na kasama niya ay halatang nagseselos at nagtaka si Tomochika kung kailan siya naging ganoon kasikat. Ipinaliwanag ni Tachibana na sila ang kanyang personal guards, pagkatapos ay ipinakilala niya ang mga ito, Erika, Stephanie, Chelsea, Euphemia, at Reza. Naisip ni Yogiri kung anong uri ng ability ang nagdudulot upang maraming babae ang maging guards niya, at ipinaliwanag ni Tomochika na kahit noong high school pa lamang, sikat na siya sa mga babae at may taglay na antas ng pagiging narcissistic. Biglang hiniling ni Tachibana kay Tomochika na maging girlfriend niya, na ikinagulat niya at lalo pang nagpasiklab sa selos ng mga babae. Pagkatapos ay inalok niya si Yogiri na maging servant niya, at ibinunyag na mayroon siyang Dominator-type ability na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang mga nilalang na mas mahina kaysa sa kanya. Tinanong ni Tomochika kung bakit hindi siya nagsasanay kasama ng iba sa Primitive Forest, kaya nagsimulang ipaliwanag ni Tachibana ang kanyang kwento. Sinabi niya na matapos nilang makumpleto ang kanilang unang mission, nagkaroon sila ng selebrasyon at doon niya nakilala ang isang estudyante na nagngangalang Or mula sa advisor class.
Ang ability nito ay nagpapahintulot na ma-analyze ang classes ng iba at magbigay ng gabay. Sinabi nito kay Tachibana na kung wala ni isa sa kanilang grupo ang maging sage, gagawin silang livestock. Pagkatapos ay pinayuhan siya na bumili ng maraming pinakamurang level 1 servants, at kung manalo ang kanyang mga servants sa laban, maaari niyang gawing servants din ang mga natalo. Ang kanilang experience points ay mapupunta sa kanya. Hindi pa alam ni Tachibana na mayroon siyang ganitong ability. Ngunit sinabi ni Or na kayang ipakita ng kanyang power kahit ang mga hidden abilities. Naniniwala si Or na kailangan nilang gamitin ang lahat ng posibleng paraan upang masigurong may kahit isa sa kanila ang maging sage at ang pananatiling magkakasama bilang grupo ay maaaring magdulot ng sabay-sabay na pagkawasak. Kaya iyon ang dahilan kung bakit nagbibigay siya ng payo sa mga itinuturing niyang may potensyal. Ito rin ang dahilan kung bakit ngayon ay mag-isa nang kumikilos si Tachibana. At kahit habang nag-uusap sila, patuloy na tumataas ang bilang ng kanyang servants at ang kanyang level. Sa huli, muli niyang hiniling kay Tomochika na maging girlfriend niya, ngunit muli niya itong tinanggihan. Sinabi niya na pag-isipan niya itong muli at pagkatapos ay umalis. Labis na nainis si Tomochika sa kanyang ugali, ngunit sinabi ni Yogiri na ang pagsama kay Tachibana ay maaaring mas ligtas na opsyon para sa kanya, na lalo pang nagpagalit sa kanya. Pagkatapos nito, nakita si Lane na nakikipaglaban sa isang intruder at iniisip na hindi siya angkop sa ganitong uri ng kalaban. Pagkatapos ay bumalik ang eksena kay Tomochika, na iniisip kung gaano katagal silang mananatili sa hotel, at napansin niyang 3 araw na ang lumipas mula nang makatulog si Yogiri at hindi pa rin ito nagigising. Nais sana niyang lumabas sandali, ngunit biglang nagkaroon ng kaguluhan sa lungsod. Lumabas na ang isa sa mga tauhan ni Lane mula sa Immortal Army ay naghahanap sa kanila. Nagpasya si Tomochika na manatili na lamang sa loob ng kwarto habang tinutokso siya ni Mokomoko, tinatanong kung hindi ba siya ang gustong lumabas kanina lang. Pagkatapos ay sinabi ni Momoko na may kaaway na target sila, ngunit hindi niya ito makita ng malinaw. Sa puntong iyon, nagpasya si Tomochika na gisingin si Yogiri. Nanaginip si Yogiri nang bigla siyang magising dahil sa pagtawag sa kanya ni Tomochika. Sa sandaling lumabas siya ng kanyang kwarto, napansin nilang palihim silang minamanmanan ni Erika gamit ang kanyang invisibility ability. Ngunit naramdaman siya ni Yogiri sa pamamagitan ng kanyang power at agad niya itong pinatay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Tomochika na may killing intent si Erika laban sa kanya kaya nagpa siya silang umalis agad sa lugar. Kasabay nito, si Tachibana ay nasa loob ng isang dungeon kung saan napansin niyang nawala ang signal ni Erika. Biglang sinubukan siyang atakihin ng isang monster, ngunit wala itong laban sa kanya at madali niya itong natalo. Pagkatapos ay ginawa niya itong servant at inutusan na magdala pa ng iba pang mga kakampi. Nagsimula siyang mag-isip kung ano ang maaaring nangyari kay Erika, kaya in-access niya ang kanyang memorya at nakita niyang bigla itong nawalan ng malay. Nagtaka siya kung inatake ba ito mula sa likod, ngunit itinuro ni Euphemia na isang professional assassin si Erika kaya malabong mangyari iyon. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit pa ito pumunta roon, at iminungkahi ni Euphemia na marahil ay balak nitong patayin si Tomochika dahil iniisip nitong hindi ito karapat-dapat na maglingkod sa kanya. Hinulaan ni Tachibana na maaaring subukang tumakas ni Tomochika matapos ang nangyari, kaya binalak niyang gamitin sina Reza at Chelsea upang maakit siya sa isang bitag. Samantala, patuloy na sinusubukan ni Lane na atakihin ang intruder ngunit walang epekto ang kanyang mga pag-atake. Sa kabilang panig, habang naglalakbay sina Yogiri at Tomochika, nakasalubong nila si Reza. Hinarang niya sila at pinigilan gamit ang ice magic, ngunit madaling nabasag ni Yogiri ang yelo. Nagulat si Tomochika at tinanong kung paano niya iyon nagawa, at sumagot siya na pinatay lamang niya ang yelo. Nabigla si Reza at sinubukang umatake muli gamit ang mas malaking yelo, ngunit ginamit ni Yogiri ang kanyang ability upang sirain ito at binasag din ang staff ni Reza. Binalaan niya ito na papatayin niya siya kung gagalaw pa ito at tinanong kung kaya pa ba nitong gumamit ng magic. Ipinaliwanag ni Reza na kaya lamang niyang mag-cast ng spell sa pamamagitan ng kanyang staff na may nakastore na magic. Biglang inatake si Tomochika ng isang puppet, ngunit natalo niya ito ng mahusay, na ikinagulat ni Yogiri dahil sa kanyang martial arts ability. Mas marami pang puppet ang lumitaw, at nang subukan muling umatake ni Reza, pinatay siya ni Yogiri. Pagkatapos, inutusan ni Chelsea ang mga puppet na umatake, ngunit winasak silang lahat ni Yogiri kaya napilitan siyang magmakaawa. Kasabay nito, naramdaman ni Tachibana ang nangyari at nagsimulang magplano ng panibagong bitag para sa kanila. Samantala, napansin ni Yogiri at Tomochika ang mga insektong parang langaw. Nang mapagtanto nilang ipinadala ito ni Tachibana upang manmanan sila, sinabi ni Yogiri na kaya niyang patayin ang lahat ng iyon,
ngunit ang problema ay babagsak ang mga ito sa kanila. Naiinis si Tomochika sa mga ito at lalo pang nainis kay Tachibana. Sa kabilang panig, naniniwala si Tachibana na hindi magagamit ng maayos ni Yogiri ang kanyang power kung siya ay mapapalibutan mula sa lahat ng direksyon, kaya inutusan niya ang mga langaw na umatake. Ngunit natunto ni Yogiri ang pinagmulan ng ability at pinatay si Tachibana agad sa isang pag-iisip lamang. Napansin ni Tomochika na hindi namatay ang mga langaw, kaya ipinaliwanag ni Yogiri na ang pagkamatay ni Tachibana ang nagpalaya sa mga ito mula sa kanyang kontrol at wala siyang balak patayin ang mga ito dahil lamang sa mukhang kadiri ang mga ito. Kasabay nito, sinubukan ni Stephanie na pagalingin si Tachibana ngunit nabigo siya. Napagtanto ni Euphemia na malaya na siya mula sa kontrol nito kaya nagpa siya siyang umalis. Paglabas niya, nabigla siya nang makita na isang nilalang ng kadiliman ang nagbure sa lahat ng nasa paligid. Sa sandaling iyon, lumitaw si Lane sa kanyang harapan at nagcast ng spell na nagpaalipin sa kanya. Ginawa siyang isa sa kanyang mga tagasunod. Pagkatapos ay inutusan niya si Euphemia na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Pagkatapos nito, bumalik ang eksena kina Yogiri at Tomochika na naglalakad sa lungsod kung saan puno ng kaguluhan ang mga kalye. Naging malinaw na maraming tao ang naging zombie at ang Immortal Army ang may kagagawan nito. Nagtaka si Tomochika kung paano biglang naging parang zombie apocalypse ang fantasy na mundong ito. Samantala, sinabi ni Lane kay Euphemia na sinusubukan niya ang ability ni Yogiri at nais niyang malaman kung kaya rin ba siyang patayin nito. Sa kabilang panig, nabigla si Tomochika sa kalagayan ng lungsod at tinanong si Yogiri kung maaari pa ba nila itong iligtas. Ngunit kapwa ni Yogiri at Moko ay napagpasyahan na hindi na mailigtas ang lungsod sa kasalukuyang estado nito kaya nagdesisyon silang tumakas. Sa ibang lugar, hinarap ng isang lalaking nagngangalang Ryuta si Masayuki. Galit na galit dahil pinakawalan nito ang hukbo ng mga undead. Sinabi niya na si Lane ang nagbigay sa kanya ng autoridad sa lungsod at dapat itong umatras. Ngunit sumagot si Masayuki na kumikilos siya sa utos ni Lane at hiniling ang city key mula kay Ryuta. Ibinigay iyon ni Ryuta at agad na inutusan ni Masayuki ang mga zombie na tumigil sa paggalaw. Pagkatapos ay kinausap niya ang mga mamamayan at inutusan silang dalhin sa kanya sina Yogiri at Tomochika sa loob ng isang oras kung hindi ay pakakawalan niyang muli ang mga zombie. Binalaan din niya sila na huwag subukang tumakas dahil napapalibutan ng barriers ang lungsod. Hindi natuwa si Ryuta dito dahil pinaghirapan niyang paunlarin ang lungsod sa kasalukuyang estado nito. Samantala, nagtatago sina Yogiri at Tomochika mula sa mga tao ng lungsod at iniisip kung hinahabol ba sila dahil pinatay ni Yogiri ang isang sage. Bigla silang inatake ng ilang tao, sinubukan silang babalaan ni Yogiri ngunit umatake pa rin ang isa kaya napilitan siyang patayin ito, at tumakas ang iba. Napagtanto ni Yogiri na malamang si Masayuki ang nagpadala sa kanila, umaasang hindi siya papatay ng mga sibilyan, na ikinagalit niya. Dahil dito, nagpa siya siyang harapin si Masayuki ng direkta. Pagdating nila, nagulat si Masayuki na kusang loob silang dumating at inisip kung isinasakripisyo ba nila ang kanilang sarili para sa lungsod. Kalmadong ipinaliwanag ni Yogiri na nais lamang niyang sumakay ng tren papuntang capital at hiniling na alisin nito ang barrier, at sinabi niyang aalis siya pagkatapos at hahayaan itong mabuhay. Sa galit, inutusan ni Masayuki ang Immortal Army na umatake, naniniwalang hindi kayang patayin ni Yogiri ang undead. Ngunit sa kanyang pagkabigla, madaling winasak ni Yogiri ang mga ito. Namangha si Masayuki habang si Ryuta ay nagdeklara ng kanyang pagsuko, sinasabing bagaman siya ang pinuno ng lungsod, wala siyang kinalaman sa nangyari. Hindi maunawaan ni Masayuki kung paano namatay ang undead, kaya ipinaliwanag ni Yogiri na anumang kayang gumalaw ay itinuturing niyang buhay kaya walang pagkakaiba ang buhay at patay. Sinubukan ni Masayuki na mag-transform at umatake, ngunit pinatay siya ni Yogiri bago pa ito makumpleto. Nabanggit ni Tomochika na sana ay hinintay muna niya itong makita ang transformation. Pagkatapos, ibinunyag ni Ryuta na si Lane ang talagang sumusubok pumatay sa kanila, na ikinagulat ng lahat dahil akala nila si Sayon ang may pakana. Biglang nagbabala si Moko na may kumokontrol sa mga spirit, habang naramdaman ni Yogiri ang killing intent mula sa lahat ng direksyon. Nagsimulang lumapit ang mga tao sa kanila at sinubukan ni Ryuta na gamitin ang upang gumawa ng barrier ngunit nabigo ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Euphemia na direktang kinokontrol ni Lane ang mga tao upang umatake sa kanila at nakita kung gaano ito kapanganib. Gayunpaman, bahagi ito ng plano ni Lane dahil nais niyang makita siya ni Yogiri bilang isang direktang banta, lalo na matapos niyang malaman na kaya nitong pumatay ng target mula sa malayo. Hindi nagtagal, napalibutan sina Yogiri at ang iba pa ng mga sibilyan. Tinanong ni Tomochika kung maaari niyang direktang alisin ang pinagmulan.
Sumagot si Yogiri na iba ang sitwasyon kumpara kay Tachibana dahil doon ay may malinaw na koneksyon sa pamamagitan ng kanyang mga servants. Nang umatake ang ilang sibilyan, pinatay sila ni Yogiri. Alam niyang sinusubukan siya at bagaman kaya niyang burahin ang lahat agad, napansin niyang nahihirapan si Ryuta habang pinapanood ang pagkamatay ng kanyang mga tao. Samantala, nagsimulang lumapit ang kadiliman sa lungsod habang naghahanda si Lane ng mas hindi direktang pag-atake na nagtatago ng kanyang killing intent. Gumawa siya ng maraming kopya ng sarili niya at sinabi na kahit masira ang kanyang katawan, maaari siyang muling mabuhay agad. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga kopya na umatake kung makialam ang kadiliman o kung siya mismo ay mamatay. Hindi nagtagal, pumasok ang kadiliman sa lungsod. Kinilala ito ni Ryuta bilang isang invader at napansin ni Tomochika na lahat ng nahahawakan nito ay nagiging abo. Nagtaka siya kung kaya itong patayin ni Yogiri. Nakaramdam si Yogiri ng kakaiba, ngunit ginamit pa rin niya ang kanyang ability at pinatay ang kadiliman. Bigla silang inulan ng sunod-sunod na pag-atake mula sa itaas. Naramdaman ni Yogiri na may kung anong sumasanib sa mga pag-ataking iyon. Sinabi ni Tomochika na mukha itong isang babaeng nakapula na bumababa mula sa langit habang iniisip ni Ryuta na maaaring panlilinlang iyon. Pinrotektahan ni Yogiri si Tomochika gamit ang kanyang katawan, napagtanto na hindi niya direktang matukoy ang pag-atake ni Lane dahil wala itong malinaw na killing intent. Bumagsak ang mga kopya ng napakabilis, sinabi ni Tomochika na ipagpatuloy niya ang pagsusuri matapos muna siyang lumayo sa kanya, habang iniisip ni Ryuta kung paano pa sila nakakapag-usap tungkol sa relasyon sa gitna ng kaguluhan. Tinanong ni Tomochika kung bakit napakaraming kopya at ipinaliwanag ni Ryuta na may matinding regeneration si Lane kaya nakakagawa siya ng mga ito. Sinabi ni Yogiri na kung direkta sa kanya nakatuon ang pag-atake, kaya niya itong harapin. Pagkatapos ay ipinakita ni Ryuta ang lungsod at ipinaliwanag na napansin niyang hindi kailanman tumatama ang mga strike sa parehong lugar ng 2 beses. Dahil dito, pumili sila ng isang partikular na punto at hinintay ang susunod na pag-atake. Ginamit ni Ryuta ang kanyang teleportation ability upang dalhin sila roon. Nakita ni Tomochika ang paparating na pag-atake sa langit at tumakbo sila papunta rito. Ginamit ni Yogiri ang kanyang ability sa bumabagsak na kopya habang pinrotektahan sila ni Mokomoko mula sa impact. Nakaligtas sila at ipinaliwanag ni Mokomoko na kumuha siya ng isang device mula sa invader na maaaring magsilbing shelter o shield. Pagkatapos ay naisip niya kung ang pagsira sa lahat ng kopya ay makakapigil sa buong pag-atake. Ngunit naramdaman ni Yogiri na sa pagkakataong ito ay nataman niya ang tunay na target. Kasabay nito, ipinakita si Lane na nagulat dahil namatay ang lahat ng kanyang vampire copies. Ngunit nagpa siya siyang lumikha ng panibago na may ibang configuration. Biglang umabot sa kanya ang pag-atake ni Yogiri, na bigla siya ng ang kanyang original body, na nasa ibang dimension, ay nagsimulang mamatay. Tulad ng mga nakasaksi, hindi niya maunawaan kung paano iyon posible. Ngunit pagkatapos ay naisip niya na iyon mismo ang kanyang ninanais at iyon ang bagay na magbibigay sa kanya ng kakayahang iligtas ang babaeng iyon. Sa parehong sandali, isang batang babae ang nagising mula sa loob ng isang kabaong at lumitaw sa harap niya ang isang recorded message mula kay Lane na nagsasabing siya ay isang kopya na nilikha mula sa kanya. Ipinaliwanag din ni Lane na siya ay isang ganap na independent na individual at hindi nagtataglay ng mga alaala ni Lane, at ang layunin nito ay protektahan siya mula kay Yogiri. Pagkatapos ay bumalik ang kwento kay Tomochika, na nagpapalam kay Ryuta at nagpapasalamat sa kanyang tulong. Pagkatapos nito, hiniling niya kay Yogiri na siya ang magmaneho ng sasakyan, ngunit sinabi nito na may masama siyang habit sa video games dahil madalas siyang bumabangga sa mga pader kapag nagmamaneho. Dahil dito, nagpa siya si Tomochika na siya na lang ang magmaneho. Naisip din ni Tomochika kung kaya ba talaga niyang magmaneho, ngunit sinabi ni Mokomoko na tuturuan siya nito ng driving technique ng Dan Ore School, at doon nagsimula ang kanilang paglalakbay. Sa ibang lugar, ipinakita ang isang sage candidate na si Ryuko na tinalo ang isang halimaw, pagkatapos ay pinuri siya ng ibang mga babae. Nang bumalik siya sa kampo, nakilala niya ang isa pang candidate na si Carol, na nagbalik ng kanyang cellphone. Sinabi ni Carol na sinubukan niyang i-access ang monitoring device ni Yogiri ngunit nabigo siya. Sumagot si Ryuko na kailangan nila ng sarili nilang device, ngunit ipinaliwanag ni Carol na mayroon na sila nito. Hindi nga lang ito gumagana sa mundong iyon. Biglang natakot si Ryuko nang lumitaw ang isang notification na nagsasabing nagbukas na ang unang Alpha Omega Gate. Makalipas ang ilang sandali, lumipat ang kwento kay Tomochika na nagmamaneho sa isang mountain road, na medyo nahihirapan siya habang natutulog si Yogiri. Pagkatapos ay napansin niya ang isang malaking bato na humaharang sa daan.
Sa puntong iyon, lumipat ang kwento sa nakaraan kung saan ipinakita ang isang babaeng nagngangalang Asaka Takato sa loob ng isang pasilidad kung saan nakakulong si Yogiri. Napili si Asaka na magtrabaho roon, ngunit natuklasan niyang napakadelikado ng trabaho at wala siyang karapatang tumutol kahit mamatay pa siya rito. Sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ng kanyang supervisor na si Yukio Shirasaki at sinabi na hindi na rin siya maaaring umalis, kaya napilitan siyang pumirma sa kontrata. Nagsimulang mag-isip si Asaka kung ang pasilidad na iyon ay isang lihim na base ng isang masamang organisasyon, ngunit sinabi ni Yukio na ito ay isang respetadong pasilidad na nagsasagawa ng scientific experiments. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na dinala siya roon upang alagaan ang isang halimaw, na labis na ikinagulat ni Asaka. Pagkatapos nito, ipinaliwanag niya ang pangalang Alpha Omega, na tumutukoy sa unang at huling mga letra ng Greek alphabet at nangangahulugang lahat o walang hanggan. Ito ang codename ng entity na dapat niyang alagaan. Nagtaka si Asaka kung tao pa ba ang nilalang na iyon, at sinabi ni Yukio na hindi pa niya ito kailanman nakita, ngunit ang alam niya ay kayang patayin ng Alpha Omega ang kahit sinong tao sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng kanilang kamatayan. Sa puntong iyon, hindi maunawaan ni Asaka kung paano niya aalagaan ang isang bagay na napakapanganib. Sinabi ni Yukio na hindi nila maaaring pabayaan ang ganoong halimaw dahil maaaring maglaho ang sangkatauhan dahil dito, kaya sinusubukan nilang palakihin ito ng maayos. Pagkatapos nito, dinala niya si Asaka sa vault at sinabi na hindi na siya maaaring lumampas pa roon. Pagkatapos ay ibinigay niya ang instruction manual na kailangan niyang sundin at umalis. Nang pumasok si Asaka sa vault, nakita niya ang isang malawak na damuhan sa loob at halos hindi siya makapaniwala na nasa ilalim pa rin siya ng lupa. Sinundan niya ang mapa na ibinigay sa kanya at sa huli ay natagpuan ang isang maliit na bata. Ang batang iyon ay si Yogiri. Inisip niya na mga handgal ang mga scientist dahil ikinulong nila ang isang bata na ganoon, kaya dinala niya ito sa labas upang maglaro. Ngunit may napansin si Yogiri sa likuran niya at agad niya itong pinatay. Pagkatapos ay sinabi niya na isa lamang itong uri ng anino at malamang ay masama dahil minsan ay sinusubukan siyang patayin nito. Pagkatapos ay sinabi niya na tapos na ang oras ng paglalaro at maaari silang maglaro muli kinabukasan. Humingi ng paumanhin si Asaka dahil nadala siya, at pagkatapos ay ipinakilala ang sarili. Ipinakilala rin ni Yogiri ang sarili bilang Alpha Omega. Kaya tinanong niya ang tunay nitong pangalan. Sumagot siya na bago siya dalhin doon ay tinatawag siyang Lord Okakushi. Pagkatapos ay sinabi niyang gutom siya at napaisip si Asaka kung siya ba mismo ang dapat magluto para sa kanya. Pagkatapos, nakita si Asaka na naghahanap sa kusina ng maaaring ihanda hanggang sa makakita siya ng instant ramen. Makalipas ang ilang sandali, nakita silang kumakain nito at nagustuhan ito ni Yogiri. Sa puntong iyon, naisip ni Asaka na kailangan niyang bigyan siya ng tamang pangalan, kaya pinili niya ang pangalang Yogiri para sa kanya. Ngunit kinuha ni Yogiri ang apelyido ni Asaka kaya naging buong pangalan niya ay Yogiri Takato. Naramdaman ni Asaka na para bang iisa silang pamilya, ngunit tinanggap niya ito at pagkatapos ay sinimulan siyang turuan kung paano maayos na bumati ng mga tao. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento sa kasalukuyan kung saan ginaiseng siya ni Tomochika at sinabing may harang ang daan sa unahan. Sinabi ni Yogiri na ang pangunahing layunin nila ay makabalik sa kanilang mundo at para doon ay hinahanap nila ang sage na si Sion sa capital. Gayunpaman, naniniwala siyang may iba pang paraan upang makabalik. Sinabi ni Tomochika na ang kanilang mga kaklase ay papunta rin sa capital at sinabi niya sa kanya na humanap muna ng ibang daan. Nang sinubukan ni Tomochika na ipagpatuloy ang pagmamaneho, nabangga niya ang isang dragon. Sa sandaling susubukan silang atakihin ng dragon, pinatay ito agad ni Yogiri. Pagkatapos nito, napansin nila ang napakaraming dragon na sabay ay naghahanda na magbuga ng apoy, ngunit pinatay silang lahat ni Yogiri sa isang iglap gamit ang kanyang power. Biglang lumitaw ang isang gintong dragon, naisip ni Tomochika kung maglalabas ba ito ng kidlat o kung anuman, ngunit walang naramdamang killing intent si Yogiri mula rito. Pagkatapos ay nagsalita ang dragon at sinabi na nakapasa sila sa pagsubok. Tapos nito, sinubukan itong lumipad palayo ngunit pinigilan ito ni Yogiri at inutusang bumalik. Ang dragon at nag-transform sa isang maliit na babae. Sinabi ng batang babae na nakapasa sila sa test na kailangan upang makilala ang Master of Swords. Nagtaka si Yogiri kung sino ang tinutukoy nito habang siya naman ay nagulat na hindi pala sila pumunta para sa Master of Swords. Ipinaliwanag niya na ang Master of Swords ay nakatira sa lambak na iyon at kaya silang bigyan ng gift. Hindi interesado si Yogiri at sinubukang umalis, ngunit sinabi niya na ang Master of Swords ay kapantay ng isang sage.
Napaisip si Yogiri na baka makakuha sila ng impormasyon mula rito na makakatulong sa kanilang makabalik sa kanilang mundo. Kahit na nag-aalinlangan si Tomochika dahil nawawala na nga sila sa puntong iyon. Sinabi ng batang babae na kung papayag silang makipagkita sa Master of Swords, gagabayan niya sila papunta sa capital pagkatapos. O ay ipinakilala niya ang sarili bilang Attila. Pagkatapos nito, nakita silang dumating sa isang lugar kung saan napakaraming tao ang nagtipon. Ipinaliwanag ni Attila na ang mga iyon ay mga swordsmen na pumunta roon upang maging susunod na Master of Swords. Sa araw na iyon, ginaganap ang pagpili ng mga knight ng ruling king at lumitaw ang Master of Swords na si Orba. Pagkatapos ay inutusan ni Orba ang lahat na patayin ng isa't isa hanggang kalahati na lamang ang matira. Ngunit wala itong pakialam kay Yogiri at tinanong lamang niya kung maaari siyang umalis. Sumagot ang Master of Swords na kung may tatakas, madi-disqualify ang lahat. Sa mismong sandaling iyon, nagsimula ng magpatayan ang grupo. Ilang mandirigma ang sumugod kay Yogiri at napagtanto niyang wala siyang choice kundi pumatay. Ngunit biglang lumitaw ang isang knight at pinrotektahan sila. Napansin ni Yogiri na walang nakakaunawa sa tunay na intensyon ng Master of Swords, na makita kung paano kikilos ang mga kalahok bilang karapat-dapat na knight ng ruling king. Naisip ni Tomochika na mukhang mabuting tao ang knight, habang napansin naman ni Yogiri na may ilang mage na sumusubok umatake rito, ngunit pinatay silang lahat ng knight. Gayunpaman, napagtanto ng knight na ginawa lamang ito ng Master of Swords upang parusahan ang mga kumilos ng hindi marangal. Biglang may isang lalaking nahati sa dalawa ang gumapang papunta kay Tomochika at hiniling na ilagay niya ang isang rainbow-colored stone sa kanyang kamay. Ginawa iyon ni Tomochika at agad itong tumayo na parang walang nangyari. Dahil natapos na ang round na iyon, inutusan sila ng Master of Swords na sumunod habang inililipat niya sila sa iba't ibang lugar. Pagkatapos ay hiniling ni Attila kay Yogiri na ipagpatuloy ang test. Hindi siya interesado, ngunit nagmakaawa ito habang iniisip ni Tomochika na kailangan nilang magpatuloy dahil wala pa silang nakukuhang kapakipakinabang na impormasyon. Pagkatapos nito, ipinakilala ng knight ang sarili bilang Rick, habang ang isa pang lalaki ay nagpakilala bilang Lanel. Sinasabing pumunta siya roon dahil nakatanggap siya ng imbitasyon mula sa isang kaibigan. Sa pamamagitan ni Rick, nalaman ni Yogiri na ang ruling king ang nakipaglaban sa Darkness Ruler 1,000 taon na ang nakalipas at nagtagumpay na ISIL ito. Naisip ni Yogiri kung banta pa rin ba ang Darkness Ruler kahit nakasil na ito, at sinabi ni Rick na may makapangyarihan pa rin itong mga tagasunod na nagsisikap na buhayin ito muli. Pagkatapos ay tinanong ni Tomochika si Lanel tungkol sa batong ginamit niya at ipinaliwanag nito na iyon ay mga item na natatanggap niya bilang compensation. Sinabi niyang palaging sinusundan siya ng malas at madalas siyang nadadamay sa mga sakuna. Halimbawa, minsan ay muntik na siyang isakripisyo sa isang kakaibang kulto, ngunit may isang sage na lumitaw at nagbigay sa kanya ng mga batong iyon bilang paghingi ng tawad. Ipinaliwanag din niya na maaari niyang gamitin ang 3 bato upang ipagpalit sa isang random na bagay. Ipinakita niya ito sa kanila, ngunit ang nakuha niya ay isang maliit at halos walang halaga. Idinagdag pa niya na ang bilang ng mga batong natatanggap niya ay depende sa laki ng malas na kanyang naranasan sa araw na iyon. Pagkatapos nito, pumasok sila sa isang nakatagong barrier at napansin ang isang malaking tore sa loob. Sa sandaling iyon, sinabi ni Mokomoko na kailangan na nilang umalis agad dahil may masamang ulap sa lugar na iyon. Nagsimulang magsuka si Lanel dahil sa epekto ng ulap, ngunit agad niyang pinagaling ang sarili gamit ang isa sa kanyang mga bato. Napansin ni Tomochika na wala siyang nararamdamang kakaiba at sinabi ni Mokomoko na iyon ay dahil pinoprotektahan niya siya. Makalipas ang ilang sandali, napansin ni Tomochika na tila may kakaiba kay Yogiri at pagkatapos ay nakita niyang naglaho na ang ulap. Sa puntong iyon, napansin ni Lanel na wala na si Attila sa kanilang kasama, kaya naisip ni Rick na marahil ang barrier ay nagpapapasok lamang ng mga tunay na participants. Pagkatapos ay pumasok silang lahat sa tore at umakyat pataas. Doon, ipinakita ng Master of Swords ang isang barrier sa ilalim ng tore. Napansin ni Tomochika na may nakikita siyang isang lalaki at isang babae, at ang espada ng babae ay tumusok sa kanilang dalawa at ipinako sila sa lugar. Ipinaliwanag ni Rick na ang dalawang iyon ay ang ruling king at ang Darkness Ruler. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sorceress na nagngangalang Federica at idineklara na lulutasin niya ang lahat sa pamamagitan ng pagpatay sa Darkness Ruler. Dito nabunyag na siya ang kaibigang binanggit ni Lanel kanina. Agad niyang ginamit ang kanyang spell upang umatake, ngunit dahil mabagal ang oras sa loob ng lugar na iyon, naging mabagal din ang kanyang spell. Pagkatapos nito, idineklara ng Master of Swords ang pagsisimula ng test. May isa pang babae ang lumitaw at ipinaliwanag na ang layunin ay maunang makarating sa ground floor.
Tinanong ng isang babaeng nagngangalang Teresa kung maaari na lang silang tumalon pababa, ngunit ipinaliwanag na kailangan muna nilang makakuha ng 100 points sa loob ng tore. Idinagdag din na may mga special participants na ilalagay sa test. Sa puntong iyon, napansin ni Tomochika na tila labis na nababahala si Yogiri. Pagkatapos ay may ibinulong siya kay Tomochika at agad itong nabigla sa kanyang narinig. Pagkatapos nito, nagpa siya silang bumaba sa tore, ngunit biglang pinigilan ni Federica si Lionel at hiningi ang kanyang magic stone upang maibalik ang kanyang magic. Ibinigay niya ito ngunit sinabi na para lamang iyon sa kanya, na lalo pang nagpagalit sa kanya. Habang bumababa sila, nakita nila na ang ilan sa mga nauna ay namatay na dahil sa mga trap, kaya ang kailangan na lamang nilang gawin ay iwasan ang mga natitirang trap. Biglang natapakan ni Lionel ang isang trap at tinusok siya ng isang sibat, ngunit pinagaling niya ang sarili gamit ang magic stone. Sa puntong iyon, naisip ni Tomochika na dapat talaga siyang may dalang kahit isang bato palagi dahil madalas mangyari sa kanya ang ganitong malas, kaya itinali ni Lionel ang isang bato sa kanyang kamay. Pagkatapos ay kumpiyansa siyang umabante at pumasok sa isang silid, ngunit isa pala itong trap. Doon nila nakita si Teresa na pinatay ang lahat sa loob upang makakuha ng points. Agad sinabi ni Rick na lumabas sila at sa kanya ito inatake. Napansin ni Tomochika na may mga manipis na wire sa paligid at biglang umatake si Teresa kay Rick. Dito nabunyag na dati siyang isa sa mga knight ng Rolling King at bumalik siya upang bawiin ang kanyang titulo. Ngunit pagod na si Yogiri sa buong sitwasyon kaya ginamit niya ang kanyang power at pinatay siya. Pagkatapos nito, natagpuan nila ang putol na kamay ni Lionel kasama ang magic stone, habang nakita naman ni Tomochika si Lionel na nakahandusay sa lupa at naghihingalo. Pagkatapos ay narating nila ang ika-78 na palapag at doon ay sinabi ng babaeng lumitaw kanina na ang lugar na iyon ay itinuturing na safe zone at may mga sleeping rooms din. Kaya nagpa siya silang maghiwa-hiwalay, bawat isa ay dumaan sa sariling landas at nagpaalam sa isa't isa ng good luck. Pagkatapos nito, nalaman ni Yogiri at Tomochika na napilitan silang mag-share ng iisang kwarto dahil limitado ang bilang ng mga silid. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa Master of Swords na kasama ang isang babae. Sinabi nito sa kanya na hindi tumutugma ang bilang ng mga namatay sa bilang ng mga kaluluwa sa loob ng tore, ngunit sinabi niya na kayang punan ng second barrier ang kinakailangang bilang. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang babaeng nagngangalang Aoy na sinusubukang patayin ang isang lalaking nagngangalang Rakuto dahil tumanggi itong sumunod sa sage at pinili na lamang mamuhay ng tahimik sa isang kolonya sa loob ng Forest of Monsters. Sinubukan siyang atakihin ni Rakuto, ngunit ginamit niya ang kanyang ability upang inalify ang lahat ng kanyang mga pag-atake. Pagkatapos ay sinubukan niyang gamitin ang kanyang special move ngunit walang nangyari. Sinabi niya na ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ay maaari ring bawiin. Pagkatapos nito, inatake siya ni Rakuto gamit ang kanyang espada na nagbibigay ng napakataas na lock, ngunit ginamit niya ang kanyang ninja techniques at pinutol ang kanyang leeg gamit ang dagger. Pagkatapos ay nagsalita ang dagger at sinabi sa kanya na ang susunod nilang mission ay patayin sina Yogiri at Tomochika. Habang papunta siya upang isagawa ang mission, lumitaw si Damon. Siya ay gumagala sa Forest of Monsters ayon sa utos ni Yogiri, ngunit nahuli siya ni Rakuto, at kahit papaano ay nanatili siyang buhay. Pagkatapos ay bumalik ang kwento kay Tomochika na gising at nagulat nang makita si Yogiri na nakahiga sa ibabaw ng kanyang katawan. Pagkatapos ay narinig niya si Moko na tumatawag at napansin niyang nakasabit ito sa kalahati ng pader. Naipit si Moko habang sinusubukan nitong sumilip kina Tomochika at Yogiri. Nangyari ito dahil nagsimulang tipunin ng tore ang lahat ng kaluluwa ng mga patay, na lumilikha ng malakas na suction force sa mga pader at sahig. Sa sandaling iyon, nagising si Yogiri at humingi ng tulong si Moko. Nakatuon siya sa pagpatay mismo sa suction mechanism, at dahil dito ay nakalaya si Moko. Pagkatapos ay nagtaka siya kung bakit kinokolekta ang lahat ng kaluluwang iyon. Kaya sinabi ni Yogiri kay Tomochika na maghanda dahil balak niyang patayin ang sinumang maramdaman niyang kaaway. Ngunit sinabi ni Tomochika na tuwing ginagamit niya ang kanyang power, pakiramdam niya ay siya mismo ang gumagawa nito gamit ang sariling mga kamay at wala siyang karapatang magreklamo habang inililigtas siya nito. Nahiya si Yogiri sa kanyang sinabi at pagkatapos ay nagpa siya silang kumain. Kasabay nito, ipinakita si Aoy na tinalo ang isang gintong dragon, pagkatapos ay sinabi niya kay Damon na ang kanyang power ay kayang baguhin ang phenomena upang mangyari ayon sa kanyang paniniwala, ngunit hindi niya ito magagamit laban sa kalabang may napakataas na luck.
Pagkatapos ay muling lumitaw ang dragon at kinagat ang kamay ni Damon. Pinagaling niya ang sarili at napagtanto niyang inalis lamang nito ang kanyang kakayahang lumipad. Ngunit bigla siyang pinatay ng isang aggressor na pumunta roon upang mangalap ng impormasyon. Habang papalayo ang aggressor, napansin nito ang tore na napapalibutan ng barrier kaya nagpa siya itong pumunta roon. Tumutol si Damon sa ideya na makipagkita kay Yogiri, ngunit hinayla siya pababa ng sapilitan. Pagkatapos ay ipinakita sina Yogiri at Tomochika na halos nasa kalagitnaan na sila, habang ginagamit ni Yogiri ang kanyang power kahit sa pagpatay ng mga puzzle at trick sa kanilang dinaraanan. Sa sandaling iyon, lumitaw ang kreator ng tore na si Aiglosia, isang dakilang mage. Sinubukan niyang pigilan sila upang hindi mapalaya ang Darkness Ruler, ngunit pinatay siya agad ni Yogiri bago pa siya makagalaw. Kasabay nito, nakatanggap ng alert ang Master of Swords na hindi na stable ang first barrier at tumigil na ang lahat ng trap. Pagkatapos nito, ipinakita si Rick na nakakuha na ng 100 points, at sa kanyang paglalakbay ay nakita niya si Federica na tumutulong kay Lanel upang makakuha ng points. Sa wakas, narating ni Yogiri at Tomochika ang isang bukas na lugar kung saan nakita nila ang dalawang babaeng naglalaban. Isa sa kanila ay isang rabbit girl na kasama ni Masaki, at inatake niya ang isa pang babae ngunit nakaiwas ito. Pagkatapos ay nabunyag na ang pangalawang babae ay isang half-demon na nagngangalang Deodia, at balak niyang tapusin ang laban bago pa ito mapansin ng Master of Swords. Nagpatuloy ang kanilang laban, at habang pinapanood ito ni Yogiri ay napagtanto niyang hindi ito matatapos agad. Kaya tinanong niya si Masaki kung maaari silang dumaan, ngunit sinabi ni Masaki na hindi pa nakakakuha ng sapat na points ang kanyang mga disciple. Sumagot si Yogiri na 6 lamang ang kanilang points at wala silang balak mangolekta pa, ngunit tumanggi si Masaki na papasukin sila sa gitna ng lugar. Kaya tinanong ni Yogiri si Deodia kung ano ang kanyang opinyon, at sinabi nitong maaari niyang gawin ang anumang gusto niya. Sa puntong iyon, idineklara ni Masaki na kailangan nilang makipaglaban sa kanyang mga disciple sa isang 3 versus 3 battle at kung manalo sila ay papayagan silang dumaan. Inutusan niya ang kanyang mga disciple na umatake ng buong lakas, ngunit bago pa sila makagalaw ay pinatay na silang lahat ni Yogiri. Pagkatapos nito, sinubukan ni Yogiri na magpatuloy sa kanyang paglalakbay. Nais pa sana siyang pigilan ni Masaki ngunit pinatay rin siya ni Yogiri. Nabigla si Deodia sa kanyang nasaksihan at pagkatapos ay humingi siya ng tulong. Sa una ay nag-alinlangan si Yogiri, ngunit naisip ni Tomochika na mas mabuti na pakinggan muna siya. Kaya ipinaliwanag ni Deodia na hinahanap niya ang kanyang nawawalang kapatid at pumunta siya roon dahil pinaghihinalaan niyang nakakulong ito sa loob ng lugar na iyon. Pagkatapos ay humingi siya ng tulong ngunit nilinaw na kung tutulungan nila siya ay magiging kaaway sila ng Master of Swords. Naisip ni Yogiri na marami na silang ginawang panghihimasok sa tore kaya para na rin silang naging kaaway nito, kaya pumayag siyang tumulong. Pakiramdam ni Deodia na nasa ibaba ang kanyang kapatid dahil nararamdaman niya ang presensya nito roon. Bigla nilang narinig si Federica na pinapagalitan si Lanel dahil sa kanyang kabagalan habang sinusubukan naman siyang pakalmayan ni Rick. Pagkatapos ay nagtagpo sila sa grupo ni Yogiri at sa huli ay nakarating silang lahat sa isang bulwagan kung saan nalaman nilang 17 candidates ang nakapasa. Idineklara ng Master of Swords na silang lahat ay opisyal ng naging mga knight ng Ruling King. Ngunit biglang lumitaw ang isang babae kasama ang maraming kopya ng kanyang sarili at ipinaalam sa kanila na may emergency dahil malapit nang sumabog ang mga barrier ng tore. Sa mismong sandaling iyon, naganap ang isang malakas na pagsabog na nagpapatunay na nabasag na ang first barrier, at sa kanilang harapan ay lumitaw ang isang lalaking may pakpak. Naramdaman ni Rick at ng iba ang napakalakas na enerhiya mula rito, kaya inutusan ng Master of Swords ang mga candidates na labanan siya bilang kanilang unang mission bilang mga knight ng Ruling King. Samantala, sinubukan ni Yogiri na makaalis at bumaba dahil ayaw niyang makuha ang atensyon ng Master of Swords sa pamamagitan ng pagpatay sa lalaking iyon. Sinabi ng lalaking may pakpak sa Master of Swords na hahayaan niya itong mabuhay kung sasabihin nito kung paano alisin ang second barrier. Ngunit tumanggi ito kaya agad niyang pinatay ang isa sa mga candidate. Pagkatapos ay nagsimula siyang pumatay ng isa-isa sa kanila. May isang sumubok umatake ngunit agad ding napatay. Sinubukan ni Federica na umatake gamit ang kanyang magic ngunit walang epekto ito. Pagkatapos ay may isa pang lumitaw sa likuran ng lalaking may pakpak at ipinakilala nila ang kanilang sarili bilang Lut at Orain. Muling sinubukan ni Federica na umatake ngunit madaling na-nullify ni Lut ang kanyang spell at ginawang candy ang kanyang staff at kamay. Sinubukan ni Rick na lumaban at sa sandaling iyon ay nakatanggap si Lanel ng isang espesyal na notification,
kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang jewels at lumitaw sa harap niya si Vajanato. Sinabi nito na siya na ang bahala sa lahat kaya nakaramdam ng ginhawa si Lanelle. Ngunit kalaunan ay nabunyag na siya pala ang kanilang guro at matagal na niyang pinagsasamantalahan si Lanelle. Samantala, ipinakita sina Yogiri at ang kanyang grupo na bumababa sa hagdan ngunit tila walang katapusan ang lugar. Naisip ni Mokomo na marahil ay may barrier na kumokontrol sa loob ng lugar na iyon. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Tomochika kay Yogiri ngunit sinabi niya na kung ang barrier ay ginawa ng mga tao ni Deodia, ang pagpatay dito ay maaaring magdulot ng kanilang kamatayan. Bigla silang nakarinig ng sigaw at pagkatapos ay nabasag ang barrier. Nang makarating sila sa pinakailalim, nabigla si Deodia nang makita ang maraming kalahating buhay na tao sa loob ng isang container. Sa puntong iyon, sinabi ni Yogiri kay Tomochika na manatili sa labas dahil ayaw niyang makita niya ang ganoong eksena. Sinabi ni Deodia na ang mga iyon ay kanyang mga kasama ngunit wala roon ang kanyang kapatid kaya winasak niya ang container. Pagkatapos nito, nagpa siya silang bumalik paitaas habang si Deodia ay nagpa siya ng patayin ang Master of Swords. Sa tuktok, napagtanto ng Master of Swords na ito na ang pinakamasamang sitwasyon na maaari nilang harapin, kaya ibinigay niya kay Rick ang karapatang maging bagong Master of Swords. Kasabay nito, naisip niya na kung magagamit niya ang natitirang power ng tore, maaari pa niyang makontrol ang sitwasyon. Si Lanelle naman, napakiramdam ay siya ang may kasalanan sa lahat ng nangyari, ay sinubukang bumili ng oras sa pamamagitan ng pagtatanong kay Vajanato tungkol sa kanyang plano. Sinabi nito na ang kanyang minamahal ay ang Darkness Ruler na si Alba Garma na nakasil sa loob ng barrier. Ipinaliwanag niya na nagpadala siya ng mga kaluluwa sa iba't ibang mundo upang hanapin ito hanggang sa matuklasan niyang narito ito nakakulong. Sinubukan niyang palayain ang kanyang minamahal sa pamamagitan ng pagpapadala ng maraming tao, ngunit pinatay silang lahat ng Master of Swords. Kaya napagpasyahan niya na kung magpapadala siya ng isang taong may pinakamasamang luck, maaaring magtagumpay iyon sa pagbuhay muli sa kanyang minamahal at iyon ang magiging katapusan ng sangkatauhan. Nabigla si Lanelle nang mapagtanto na ang kanyang malas ay ginamit bilang kasangkapan para sa pagkawasak ng mundo. Samantala, natuklasan ni Vajanato na patay na ang lumikha ng barrier pati na rin ang Slayer of Sages na maaaring naging hadlang sa kanya. Ipinahayag ni Lanelle na papatayin na lamang niya ang sarili, ngunit sinabi ni Vajanato na inalis na niya ang kakayahang iyon mula sa kanya at kung mamatay siya ngayon ay tuluyan na iyon. Pagkatapos ikinuha niya ang core ng barrier at winasak ito. Ngunit nang mawala ang barrier, ang Ruling King na lamang ang natira. Ang Darkness Ruler ay napatay na pala, nabigla si Vajanato at naging malinaw na si Yogiri ang nakapatay rito kanina sa pamamagitan lamang ng kanyang instinct. Kasabay nito, isinagawa ni Deodia ang kanyang galaw at pinatay ang Master of Swords. Sa parehong oras, isang aggressor ang umatake kay Vajanato habang sina Yogiri at ang iba ay hindi pa rin lubos na nauunawaan ang nangyayari. Pinagaling siya ni Lot, at pagkatapos ay nagpa siya si Orain na isakripisyo ang buong sangkatauhan upang buhayin muli ang Darkness Ruler. Lumitaw ang isang demonic army habang ang Ruling King ay lumikha ng barrier upang protektahan sina Rick, Lanelle, at Federica. Naramdaman ni Yogiri na maaari itong maging tunay na banta kaya sinabi niya kina Tomochika at Deodia na kumapit ng mahigpit, at pagkatapos ay pinatay niya si Orain at ang buong hukbo nito sa isang iglap. Nagulat si Deodia kung bakit hindi niya pinatay si Vajanato, ngunit ipinaliwanag niya na wala siyang naramdamang killing intent mula rito at kalaunan ay naging malinaw na nawalan na ito ng katinuan. Biglang lumitaw sina Aoi at Damon. Tinanong ni Aoi si Rick tungkol kay Yogiri, ngunit sinabi nitong abala pa sila. Ginamit niya ang kanyang ability upang suriin ang kalagayan ni Rick at sinabi na bilang bagong Master of Swords, maaari na niyang gamitin ang Sacred Sword upang patayin si Vajanato. At ginawa nga iyon ni Rick. Pagkatapos, napansin ni Damon si Tomochika habang sinubukan ni Aoi na gamitin ang kanyang ability kay Yogiri upang suriin ang kanyang estado. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakaramdam siya ng matinding takot at sinabi na para itong mismong katapusan ng lahat na nagkaroon ng anyong tao. Napansin ni Tomochika si Damon na ipinaliwanag na si Aoi ang pumilit sa kanya na pumunta roon. Idinagdag ni Aoi na ibinalik niya ito bilang kanilang kaklase kahit hindi naman talaga nila ito gusto. Nagalit si Damon sa pagtrato sa kanya na parang walang halaga. Pagkatapos ay umalis si Aoi at nagsimulang mag-isip si Yogiri kung nagsinungaling ba si Damon tungkol sa color. Iginiit ni Damon na hindi siya nagsinungaling ngunit inamin na may limitasyon ang color na hindi niya nabanggit. Pagkatapos nito, tinanong ni Rick si Deodia kung bakit niya pinatay ang Master of Swords, ngunit sinabi ni Yogiri na tingnan nila ang nasa ilalim ng lupa. Idinagdag niya na kung nais talaga ni Rick ng paghihiganti, dapat siyang sumama sa kanya.
Sa una ay inisip ni Rick na walang magagawa ang isang taong walang kapangyarihan, ngunit nakialam ang Rolling King at ibinunyag na si Yogiri ang pumatay sa Darkness Ruler at sa mga puwersa nito. Nagpasalamat si Deodia habang nagsimulang questionin ni Rick ang tunay na pagkatao ni Yogiri. Sumagot si Yogiri na isa lamang siyang ordinaryong estudyanteng na-summon sa mundong ito, ngunit agad siyang kinontra ni Tomochika, sinasabing wala talagang ordinaryo sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ni Yogiri na balak nilang pumunta sa capital at mukhang ganoon din ang plano ng iba. Sa puntong iyon, ibinunyag ni Deodia na ang pangalan ng kanyang kapatid ay Euphemia, na nagbigay pakiramdam kina Yogiri at Tomochika na parang narinig na nila ito dati. Nag-alok si Rick na sumama sa kanila, ngunit pinili ni Yogiri na magpatuloy na sila lamang ni Tomochika. Binigyan sila ni Rick ng mapa at mga pendant na makakatulong sa kanila na makatakas sa mga mapanganib na sitwasyon. Pagkatapos nito, nagkanya-kanya na sila ng landas, naiwan si Damon hanggang sa dumating si Lot at tinanong kung ano ang nangyari. Samantala, nakatanggap si Sayo ng ulat na nawalan sila ng kontak kay Aoi. Iminungkahi ni Yuchi na tanungin ang ibang sage candidates tungkol kay Yogiri, ngunit tumanggi si Sayo na idamay sila. Sa halip, nagpasya siyang mag-summon ng isang tao mula sa Japan na nakakakilala kay Yogiri. Lumitaw ang isang lalaki mula sa pasilidad kung saan nakakulong si Yogiri. Kinuha nito ang kanyang phone at sinabing kaya niyang i-track ang signal ni Yogiri. Nang sabihin ni Sayo na siya ang nag-summon sa kanya sa mundong iyon, nagpasalamat siya sa kanya sa pagligtas sa kanya. Ngunit biglang may lumitaw na babala sa kanyang phone. Natarante siya at nakiusap na ibalik siya, ngunit agad na sumabog ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, nagsimulang questionin ni Sayon ang tunay na pagkatao ni Yogiri. Pagkatapos nito, ipinakita si Asaka na muling nabuhay sa pamamagitan ng system. Ipinaalam sa kanya na isa na siyang android, bahagi ng isang grupo ng AI units na nagbalik sa kanya sa buhay. Sinabi sa kanya na kailangan niyang pumili kung mamamatay o tatanggalin ang kanyang limiter. Dahil ayaw niyang mamatay, pinili niyang alisin ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng system na kailangan nila ng napakaraming materials upang maayos ang kanyang nasirang katawan at maaari niyang gamitin ang dragon sa labas, kaya kinain ni Asaka ang dragon. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa nakaraan ni Yogiri. Nagluluto si Asaka para sa kanya at inihain ang pagkain, ngunit sinabi niyang hindi ito masarap. Pinagalitan siya ni Asaka dahil bastos iyon sa taong nagluto para sa kanya, ngunit nang tikman niya ito, napagtanto niyang talagang hindi ito masarap. Doon niya naunawaan na bahagi ng kanyang tungkulin ang turuan si Yogiri ng mga basic sa buhay kaya nagpasya siyang magsimula sa elementary level na edukasyon. Ipinakita siyang nagtuturo sa kanya hanggang sa may pumasok na robot na naghahatid ng supplies. Hiniling niya rito na magdala ng elementary school books, cooking books, television, game console, at kahit aso. Pagkatapos ng mga aralin, lumabas si Yogiri kasama siya upang tingnan ang paligid. Naisip ni Asaka kung makakaalis pa ba siya roon ng buhay. Kalaunan, isinumite niya ang kanyang monthly report kay Yukio, na umaming hindi niya inaasahan na magtatagal siya kahit isang buwan. Sinabi niyang naturuan na niya si Yogiri ng basic knowledge ngunit pakiramdam niya ay malapit na siyang bumigay. Iminungkahi nito ang remote education, ngunit nais niya ng mas maraming taong tutulong sa kanya. Ipinaliwanag ni Yukio na sinubukan na nila iyon dati ngunit bumigay ang lahat sa unang gabi, kahit na ayaw niya sa pagkakakulong doon. Ibinigay ni Yukio ang kanyang sahod na napakalaki, na ikinagulat niya hanggang sa mapagtanto niyang wala naman siyang mapaggagastusan doon. Pagkatapos ay sinabi ni Yukio na maaari na siyang umalis kung gusto niya. Nagulat siya ngunit agad na naisip kung sino ang mag-aalaga kay Yogiri kapag umalis siya. Sinabi nito na ang robot na ang bahala, kaya nagsumite siya ng leave request. Kalaunan, nagising si Asaka sa isang walang lamang silid. Naalala niyang nakapunta siya sa lungsod, kumain ng mamahaling hapunan, namili, at tumuloy sa isang high-end na hotel suite, ngunit wala siyang alaala kung paano siya napunta roon. Naisip niyang baka kanidnap siya, biglang may boses na nagsabi na sila ay isang organisasyon na pumipigil sa mga global disaster at wala silang masamang balak sa kanya, nais lamang nila siyang kausapin. Kasabay nito, tinanong ni Yogiri ang robot tungkol kay Asaka at nalaman niyang nakalive ito. Nakaramdam siya ng lungkot at tinanong kung nasaan ito, ngunit sinabi ng robot na ang mga researcher lamang ang nakakaalam. Kaya nagpa siya si Yogiri na puntahan sila, dinala siya ng robot sa gate ngunit ipinaliwanag na hindi ito mabubuksan mula sa loob. Gumamit si Yogiri ng camera at hiniling sa mga researcher na buksan ito, na nagdulot ng panik sa kanila. Dumating si Yukio at natagpuan ang lahat ng researcher na patay. Napagtanto niyang si Yogiri ang may gawa at natakot siya na kaya nitong pumatay kahit hindi direktang nakikita ang target.
Ipinaliwanag ng isang natitirang researcher na ang babaeng naroon ang nagbukas ng pinto para kay Yogiri at ang sino mang pumihil sa kanya ay inutusan ni Yukio ang isang guard na barilin ang babae ngunit agad itong namatay. Biglang lumitaw si Yogiri at tinanong si Yukio tungkol kay Asaka. Sinabi ni Yukio na dinukot siya ng isang makapangyarihang organisasyon na lampas sa kanilang abot. Nangako si Yogiri na ililigtas siya at sinabi kay Yukio na itago ang lahat ng nangyari mula kay Asaka. Pagkatapos nito, ipinakita si Yogiri sa loob ng base ng organisasyon, tulad ng eksena sa simula, pinapatay ang sino mang humahadlang sa kanya. Samantala, iniisip ni Asaka na sana ay pumili na lamang siya ng normal na trabaho. Bigla siyang nakarinig ng kaguluhan at ginawang hostage ng isang babae, ngunit agad itong pinatay ni Yogiri at sinabi kay Asaka na umuwi na sila. Habang palabas siya, nakita niya ang matinding pagkasira sa paligid ngunit hindi siya nakaramdam ng takot kay Yogiri. Pagkatapos nito, bumalik sila sa research facility. Tinanong ni Asaka si Yukio tungkol sa sitwasyon at kalmadong sinabi nito na walang mangyayari dahil walang makakapigil sa Alpha Omega. Idinagdag pa niya na hindi nila siya papayagang mag-resign at may itatalagang guard upang bantayan siya. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Asaka na ayaw na rin niyang umalis. Kung pababayaan si Yogiri, maaaring may mas masamang mangyari, kaya nagpa siyang gawin ang lahat para turuan siya kung paano mamuhay at maging masaya. Pagkatapos ng lahat ng iyon, bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Tumingin si Tomochika kay Yogiri habang tinutokso siya ni Mokomoko. Iniisip kung balak ba niyang gawing romantiko ang kanilang relasyon. Biglang nagising si Yogiri at sinabi ni Tomochika na nakarating na sila sa Royal Capital. Nagbabala si Mokomoko na napapalibutan sila ng mga guard at hinihingi na bumaba sila. Ipinakilala ng captain ng mga guard ang sarili bilang Turkess at sinabi na ang sasakyan ay pag-aari ng Army of the Undead. Ngunit sumagot si Yogiri na wala silang kinalaman dito at ibinigay lamang sa kanila ang sasakyan ng Lord ng Honeybusa at sila ay mga sage candidates lamang. Sinubukan ng mga guard na suriin ang kanilang mga gift ngunit sinabi na maaari itong pekain. Sa puntong iyon, inilabas ni Yogiri ang pendant na ibinigay ni Rick, at agad na lumuhad ang lahat. Pinayagan silang makapasok, ngunit hindi nagtagal ay lumitaw ang pinakabatang miyembro ng royal family. Ang pangalan niya ay David. Ipinaliwanag niya na ang pendant ay patunay na kasama sila ni Rick, ibig sabihin ay mga knight sila ng ruling king. Pagkatapos ay hiniling niyang patunayan nila ito sa pamamagitan ng isang duel. Saglit na naisip ni Tomochika na tumakas, ngunit sinabi ni Mokomoko na mababa ang level ni David at kaya niya itong talunin gamit ang kanyang techniques. Kaya lumaban si Tomochika at sa isang malakas na atake ay agad niya itong natalo, na ikinagulat ng lahat. Napansin naman ni Yogiri na tila nasasaktan si David. Pagkatapos ay pinayagan silang makapasok sa kastilyo. Napansin ni Yogiri na ang mga pader nito ay protektado ng magic. Ipinaliwanag ni David na ang gumawa ng barrier na iyon ay ang archmage na si Aiglosia, at agad na naalala ni Yogiri na napatay na niya ito sa loob ng tore. Pagkatapos ay ipinakita ni David ang lungsod. Napansin ni Tomochika ang napakaraming martial artist at ipinaliwanag ni David na sila ay mga explorer na naghahanda upang lumaban sa underworld. Sinabi niya na sa ilalim ng Royal Capital ay may nakasil na Dark Ruler at sinusubukan ng mga tagasunod nito na makalaya. Tinanong ni Tomochika kung maaaring may isa pang Dark Ruler, ngunit sinabi ni David na hindi niya alam. Tiniyak ni Yogiri sa kanya na dadaan lamang sila ng payapa at pagkatapos ay pinayagan na siyang umalis. Pagkatapos nito, tinanong ni Yogiri si Tomochika kung kaya ba niyang patawarin ang kanilang mga kaklase na iniwan sila. Kalaunan, pumasok sina Yogiri at Tomochika sa isang bulwagan kung saan nagtipon ng iba nilang kaklase. Doon ay sinalubong sila ni Mani. Sinabi niya na naroon sila para sa kanilang ikalawang misyon. Ngunit tumutol ang isang estudyanteng nagngangalang Sheena, na sinasabing wala itong karapatang maliitin sila. Sumagot ang hari na wala pang nagsalita sa kanya ng ganoon dati, at bigla, nang walang anumang galaw, naputol ang mga daliri ni Sheena. Nabigla ang lahat, pagkatapos ay sinabi ng hari na kung nais nilang maging sage, kailangan nilang makamit ang isang tunay na dakilang bagay. Sa ibang lugar, pumunta si Sion upang makita si Aoi, na traumatized pa rin matapos subukang i-analyze si Yogiri. Ipinahayag niya na hindi ito tao. Ang espada sa tabi niya ay nagsabi na matagal na siyang ganito at nalaman nila ang tungkol kay Yogiri mula sa isang sage candidate na si Damon. Kasabay nito, si Damon ay kasama ni Lot, na muling nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Sinabi ni Lot na balak nilang patayin si Yogiri. Sumagot si Damon na ang kanyang kapatid na isang lord ay mas malakas kaysa sa kanya at ipinakita ang isang sealing key. Ipinaliwanag niya na nakakulong ang kanyang kapatid dahil labis itong nasira.
Gayunpaman, inamin niya na nais lamang niyang mamuhay ng tahimik tulad ng isang background character. Pinutol siya ni Lot at nang makita na wala siyang gaanong alam tungkol kay Yogiri, nagpa siya itong isama siya at hinayla siya palayo habang nagrereklamo si Damon na mas gugustuhin pa niyang hilahin siya ng isang babae. Samantala, sa royal meeting, sinabi ng hari sa mga estudyante na kung makakababa sila sa underworld at matalo ang Dark Ruler, ito ay maituturing na isang dakilang tagumpay. Nangako siyang bibigyan sila ng base of operations at ipinaliwanag na may kakayahan ng royal family na pigilan ang mga gift, kaya kapag umalis sila sa lugar, babalik sa dati ang mga daliri ni Sheena. Biglang sumigaw si Tomochika sa lahat, nagulat sila na buhay pa siya. Ngunit gaya ng dati, patuloy nilang hindi pinapansin si Yogiri. Kalaunan, dumating si Rick at ang kanyang grupo sa capital sakay ng tren habang ang ruling queen ay pumunta sa kanyang simbahan. Doon, nakilala niya si Archbishop Hilaris, nagumabay sa kanya papunta sa kanyang tirahan at nagtanong tungkol sa sealing key. Sinabi niyang wala siyang alam, ngunit bigla siyang panaralisa ni Hilaris gamit ang isang artifact. Samantala, kina Yogiri at Tomochika, kinausap nila si Suguro, na wala pa ring pagsisisi sa pag-iwan sa kanila. Pagkatapos ay lumitaw ang isang babaeng nagngangalang Sora Ano, na nagsabing hindi sila makakalaban ng maayos sa mundong ito kung kakaunti ang kanilang kakampi. Hindi siya nakilala ni Yogiri kaya ipinaliwanag ni Tomochika na isa itong sikat na idol sa Earth. Kalaunan, ipinakita si Yogiri sa isang silid kasama ang dalawang estudyante na sina Yugo Izuma mula sa chef class at Yuki Masa Ihara mula sa reader class, na tiningnan ang class ni Yogiri bilang simpleng tagapatay lamang ng mga insekto. Pagkatapos ay lumitaw ang isang estudyanteng nagngangalang si Yoichi Fukai. Tinawag niya si Yogiri bilang Lord Okakushi at ibinunyag na inutusan siyang obserbahan ito ngunit hindi siya pinayagang lumapit o tumingin man lang sa kanyang mga mata. Inalis niya ang sarili niyang mata at ipinaliwanag na dati itong nakakakita ng supernatural phenomena ngunit nawalan ng bisa sa mundong ito. Idinagdag pa niya na hindi pa inilalabas ni Yogiri ang kanyang tunay na lakas at pagkatapos ay umalis. Pagkatapos nito, si Tomochika ay kasama ang dalawang babae nang lapitan sila ni Carol at Rayuko, at kalaunan ay hinayla nila si Yogiri palabas. Humingi ng tawad si Rayuko sa kanya at pinilit din si Carol na gawin ito dahil kung hindi, maaaring patayin sila ni Yogiri. Nagulat si Yogiri na alam nila ang kanyang tunay na kalikasan. Ipinaliwanag nila na sila ay mga agent at si Fukai ay kabilang sa isang uri ng kulto, at ang kanilang misyon ay bantayan siya. Tinanong ni Yogiri ang kasalukuyang sitwasyon habang si Carol naman ay mas interesado kung may namuong romantic na relasyon sa pagitan nila ni Tomochika. Samantala, ipinakita si Euphemia na naaalala ang kanyang nakatatandang kapatid. Bigla siyang inatake ng isa pang vampire ngunit ginamit niya ang power ni Lane upang patayin ito at pagkatapos ay tiningnan ang alaala nito. Bumalik ang kwento kina Yogiri at nalaman na ginamit ng lahat ang ability ni Ano upang bumuo ng isang pact, kung saan hindi nila maaaring gamitin ang kanilang powers laban sa kanilang mga kaklase o agad silang mamamatay. Nang tanungin kung bakit siya sumang-ayon na makipagkita sa klase, sinabi ni Yogiri na nais niyang makilala si Sayon upang makahanap ng paraan pauwi. Ipinaliwanag ni Rayuko na ang tanging paraan ay maging mga sage. Sa ngayon, nagpa siya si Yogiri na makipagtulungan sa kanila. Pagkatapos nito, ang mga babae na nakasuot ng kanilang uniform ay nagtungo upang lusubin ang underworld kasama si Rick bilang gabay, na ikinagulat ni Tomochika. Samantala, ang mga lalaki ay pinangunahan ni David, na ipinaliwanag na kayang pigilan ng royal family ang mga low-rankang monster. Hiniling ni Haruto sa kanya na huwag makialam dahil ito ay pagsubok ng kanilang lakas, kaya ginabayan na lamang sila ni David sa mga lugar na may mga halimaw. Nakipaglaban ang mga babae sa mga monster at nagulat si Tomochika nang malaman na si Rick pala ay prinsipe ng kahariang iyon. Nakipaglaban din siya at humanga ang lahat sa kanyang kakayahan. Kasabay nito, nakipaglaban si Yogiri sa mga monster sa pamamagitan ng pagdetect ng kanilang killing intent at pagtutok ng kanyang espada sa pinanggagalingan nito, dahilan upang agad silang mamatay. Ipinagpatuloy niya ito, na nagdulot ng matinding pagkabigla sa iba dahil sa kanyang kapangyarihan. Sa ibang lugar, dumating si Damon sa capital kasama si Lot, na nakasuot ng pambabaeng damit, na ikinainis ni Damon. Ipinaliwanag ni Lot na ang kapatid ng Lord ay nakakulong sa kung saan sa underworld, ngunit hindi niya alam ang eksaktong pasukan. Iminungkahi ni Damon na mang-alap sila ng impormasyon sa isang tavern. Kasabay nito, ipinakita si Euphemia na naglalakad mag-isa nang makasalubong niya ang isang kabayo na pag-aari ng babaeng Jin-Aiseng ni Lane. Binati niya ito at ipinakilala ng babae ang sarili bilang Rizli. Samantala,
Pumasok sina Damon at Lot sa tavern kung saan nalaman nila ang tungkol sa isang festival na ipinagdiriwang para sa mga sage candidate na nakarating sa ikalimang palapag ng Underworld sa loob lamang ng ilang araw. Napansin ni Damon ang grupo ni Sheena at napagtanto niyang hindi siya maaaring magpakita sa kanila, kaya ginamit ni Lot ang magic upang itago ang kanilang presensya. Mula roon, napansin nilang puno ng selos ang grupo ni Sheena dahil napapalibutan si Yogiri ng maraming babae. Pagkatapos nito, may isang babaeng lumapit at nagulat silang matuklasan na si Asaka iyon. Agad niyang inatake si Sheena at nang subukan ng iba na tulungan ito, pinatay niya ito agad. Pagkatapos ay sinabi niya sa isa sa mga kasama nito na ipaalam sa kanilang mga kaklase na papatayin niya ang isa sa kanila bawat araw. Sa sandaling iyon, naisip ni Damon na galit si Asaka dahil iniwan nila ito, at napagtanto rin niyang siya ang susunod na target. Pagkatapos nito, dumating si Sion sa lugar, sinubukan ni Damon na tumakas, sinasabing kailangan pa nilang mangalap ng impormasyon tungkol sa Underworld, ngunit pinigilan siya nito at sinabing ibibigay na niya ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Pagkatapos ay tinanong niya siya tungkol kay Yogiri at sinabi ni Damon ang lahat ng alam niya. Sinabi ni Lot na balak niyang patayin si Yogiri, ngunit hindi naniwala si Sion na may magagawa siya. Nang magmakaawa si Damon na huwag siyang idamay sa kanilang plano, sinubukan siyang patayin ni Sion ngunit ginawang whipped cream ni Lot ang kanyang atake. Sa puntong iyon, naisip ni Damon na maaaring magbigay si Sion ng impormasyon tungkol sa Underworld, kaya sinabi niya na maraming pasukan ang lungsod at maaari ring bumili ng entry ticket sa tavern. Pagkatapos nito, umalis si Sion dahil wala na siyang nakitang dahilan upang patayin si Damon matapos niyang ibigay ang impormasyong kailangan nila. Pagkatapos ay lumipat ang kwento kay Yogiri sa loob ng kanyang silid kasama ang kanyang grupo kung saan tinanong niya si Tomochika tungkol sa kanilang progreso sa Underworld. Sinabi niya na papasok sila sa ika-6 na palapag kinabukasan habang iniisip ni Yogiri na nasa ika-7 palapag ang Dark Ruler. Sa puntong iyon, sinabi ni Carol na mayroon lamang silang 1 buwan bago ang deadline at maaaring hindi sila umabot, ngunit wala itong pakialam kay Yogiri basta makilala niya si Sion sa huli. Pagkatapos ay sinabi ng mga babae sa kanya ang tungkol sa pagkamatay ni Sheena sa kamay ni Asaka, na ikinagulat niya dahil akala niya ay namatay na ito sa boss. Pagkatapos nito, ipinakita si Yuchi na ipinaalam kay Sion na malapit nang makarating ang mga sage candidate sa ika-7 palapag. Nagulat si Sion na napakadali ng naging takbo ng mga pangyayari at nagsimulang mag-isip ng mga hadlang para sa kanila, ngunit sinabi ni Yuchi na hindi ito magiging madali dahil hindi basta matatalo ang Dark Ruler. Pagkatapos ay tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin kay Yogiri, ngunit hindi pa rin siya sigurado. Biglang lumitaw si Haruto at sinabi na natunton niya siya gamit ang kanyang problem-solving ability. Pagkatapos ay hiniling niya kay Sion na palawigin ang deadline, at sinabi nitong pag-iisipan niya iyon kung maaalis niya si Yogiri sa kanilang landas. Pagkatapos nito, ipinakita si Asaka na naghahanap sa kanyang mga kaklase nang biglang ipinaalam ng system na matagumpay na nilang na-analyze ang dragon na kinain niya. Dahil dito, nagawa na niyang gamitin ang senses ng dragon upang mahanap ang kanyang mga kaklase. Sa mismong sandaling iyon, bigla siyang tinamaan ng isang bato. Nagpatuloy ang pag-atake kaya ginamit niya ang pakpak ng dragon at lumipad patungo sa pinanggagalingan nito. Pagdating niya roon, natuklasan niyang ang umatake ay ang kanyang kaklase na si Rihanna mula sa Gorilla Class, at agad nagsimula ang labanan. Ngunit walang laban si Rihanna kay Asaka na madaling pinutol ang kanyang braso. Sinabi ni Rihanna na matatalo sana niya si Asaka kung hindi na ang kanyang ability, at doon nalaman ni Asaka ang tungkol sa kapangyarihan ng royal family na pahinain ang gift. Sinabi ni Asaka na lalabanan niya itong muli kapag nawala na ang seal at umalis. Samantala, ipinakita sina Damon at Lot sa unang palapag ng Underworld kung saan nakatagpo sila ng isang babae. Ipinakilala ni Lot ang babae bilang kapatid ng namatay na Lord na si Mana, at ipinaliwanag na pumunta ito roon dahil naamoy nito ang presensya ng kanyang kapatid kay Lot. Sa ibang lugar, ipinakita ang leader ng Assassin's Guild na si Ryusok na tumanggap ng utos na patayin si Yogiri. Pagkatapos nito, ipinakita si Tomochika na naiirita kay Yogiri dahil nakaupo lamang ito sa kanyang kwarto at walang ginagawa, ngunit sinabi ni Yogiri na nagsasanay siya upang magkaroon ng mas kontrol sa kanyang power upang makakuha ng impormasyon mula kay Sion. Pagkatapos ay sinabi niya na noong naglakad siya sa lungsod dati, may mga taong nagtangkang umatake sa kanya kaya kailangan niya ang tulong ni Tomochika.
Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa underworld kung saan nagtataka si Damon kung paano malayang nakakagalaw si Mana kahit na nakasil umano ito. Ipinaliwanag nito na ang kanyang mabait na kapatid ang gumawa ng bahagyang maluwag na seal upang makalabas siya anumang oras. Sinabi ni Lot na malamang ay naubos ang lakas ng Lord upang makagawa ng ganoong seal. Pagkatapos nito, sinabi ni Mana kay Lot na may naamoy siyang bagay na pag-aari ng kanyang kapatid, kaya ipinakita ni Lot ang key. Kasabay nito, ipinakita si Asaka na pumasok sa Royal Palace at hiniling na alisin ang seal na nagpapahina sa gift. Sinubukan siyang labanan ng hari ngunit wala itong laban at agad na napatay. Sinabi ni Asaka na mas mahina ito kaysa sa inaasahan niya at umalis, naniniwalang mawawala na rin ang seal dahil sa pagkamatay nito. Sa ibang bahagi ng underworld, ipinakita si Damon na nakakita ng maraming bata at sinabi ni Mana na ang mga iyon ay kanyang mga anak. Ipinaliwanag ni Lot na ang mga ito ay nilikha mula sa kanyang imahinasyon, na labis na ikinagulat ni Damon. Pagkatapos ay bumalik ang kwento kay Asaka habang muli niyang hinarap si Rihanna at sinabi na pinatay na niya ang hari kaya maaari na silang lumaban ng walang limitasyon. Agad nagsimula ang labanan, sumugod si Rihanna ngunit ginamit ni Asaka ang pangil ng dragon upang putulin muli ang kanyang braso. Pagkatapos ay binalot siya ng buntot ng dragon sa leeg at sinakal hanggang mamatay. Pagkatapos nito, ipinakita sina Yogiri at Tomochika sa lungsod at ibinunyag na nais ni Yogiri na tulungan siya ni Tomochika na tukuyin ang assassin na nagtatarget sa kanya. Biglang ipinakita ang isang sniper na nakatutok kay Yogiri, ngunit tumatanggap ito ng utos mula sa isang babae. Sa sandaling susubukan nitong pumutok, agad itong namatay. Pagkatapos ay inutusan ng babae si Ryuusuke na nasa ibang lugar na ang targeta naman ay si Tomochika. Sa sandaling iyon, iniligtas ni Yogiri si Tomochika mula sa bala. Pagkatapos ay nangako si Yogiri na hahanapin niya sila sa pamamagitan ng drone camera, na labis na ikinagulat ni Ryuusuke. Sa puntong iyon, sinabi ni Moko na natunton na niya ang signal mula sa drone at kaya na niyang dalhin sila diretso sa utak ng plano. Sinubukan ni Ryuusuke na tumakas gamit ang helicopter, ngunit pinatay ni Yogiri ang helicopter at pagkatapos ay pinigilan siya ni Tomochika. Ipinakita ni Moko ang mga spirit guard ni Ryuusuke nang subukan nilang umatake, at nagulat si Ryuusuke na napigilan niya ang dalawa ng sabay. Pagkatapos ay tinawag niya si Fenrir ngunit agad itong namatay. Pagkatapos nito, tinawag niya ang Queen of Hell ngunit agad din itong napatay. Biglang inihagis ng babaeng kasama niya ang isang kutsilyo kay Yogiri, ngunit hindi niya ito pinatay habang sinalo ni Tomochika ang talem. Sa puntong iyon, tinawag siya ni Yogiri na Ingo, at nabunyag na isa siyang robot. Inutusan niya itong tumigil at pinilit si Ryuusuke na sabihin ang lahat. Sa ibang lugar, ipinakita si Haruto na tumitingin sa file ni Yogiri sa computer at iniisip kung tunay ba itong invincible. Pagkatapos ay bumalik ang kwento sa underworld kung saan ibinigay ni Lot ang key kay Damon at sinabi na ang sinumang may hawak nito ay nagiging agent ng Lord at hindi papatayin. Nagtaka si Damon kung bakit hindi ito itinago ni Lot para sa sarili, ngunit napagtanto ni Lot na hindi siya hahayaang mabuhay ni Mana. Pagkatapos nito, bumalik ang kwento kay Ryuusuke habang ibinubunyag niya ang lahat kay Yogiri. Lumabas na mayroon siyang ability na kayang kopyahin ang kahit ano, kahit ang mga bagay mula sa original world ni Yogiri. Nagalit si Yogiri nang malaman niyang gumawa si Ryuusuke ng kopya ni Ingo at ginamit ito upang atakihin si Tomochika, kaya agad niya itong pinatay. Kasabay nito, ipinakita si Mana sa loob ng seal at inutusan si Damon na ilagay ang key. Nagtaka si Damon sa konsepto ng seal dahil tila kaya naman itong makaalis kahit kailan. Pagkatapos ay ipinakita si Yogiri na nakikipag-usap kay Tomochika tungkol kay Ingo, sinasabing dati niya itong kaibigan noong bata pa siya sa Earth at ang robot na ito ay ginawa batay sa kanyang imahe. Sinabi niyang nais lamang niyang tumigil ito dahil ayaw niyang may gumagalang kopya nito sa mundong ito. Pagkatapos nito, ipinakita si Asaka na nakikipaglaban sa kanyang kaklase na si Yugo mula sa cooking class, na somehow ay nakalusot sa kanyang barrier na gawa sa dragon scales. Inatake siya ni Asaka gamit ang dragon claw ngunit nalaman niyang isa lamang itong kopya. Biglang umatake ang lahat ng kopya sa kanya ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isa pang estudyante na si Yuki Masa at binasa mula sa kanyang libro na si Yugo ay masusunog ng buhay. Pagkatapos ay ginamit ni Asaka ang Dragon Fire upang patayin siya. Biglang dumating sina Yogiri at Tomochika sa lugar at nagulat na buhay pa si Asaka, ngunit agad itong naglaho muli. Pagkatapos ay ipinakita ang klase ni Yogiri na nagkakaroon ng meeting tungkol sa mga pagpatay ni Asaka,
at nabunyag na 8 na sa kanilang mga kaklase ang namatay habang 18 pa ang buhay. Sinabi ng class idol na si Sora na ang tanging mga taong kayang humarap kay Asaka ay kasalukuyang nasa campaign sa ilalim ng Underworld, kaya pinayuhan silang umalis agad sa kaharian. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan nilang matapos agad ang kanilang layunin kaya susubukan nilang sabay-bay pumasok sa Underworld. Pagkatapos nito, ipinakita ang buong klase sa ika-6 na palapag ng Underworld na humaharap sa mahigit 5,000 monsters, ngunit nagtulungan sila at madaling natalo ang mga ito. Kasabay nito sa ika-7 palapag, sinabi ni Mana na maghihiganti siya, ngunit una ay bubuhayin niya ang kanyang kapatid gamit ang core na dala ni Lot, kaya kinuha niya ang kanyang braso. Pagkatapos ay sinabi niyang kukunin din niya ang ulo nito dahil naroon ang alaala ng katawan ng kanyang kapatid. Ngunit hiniling ni Damon na tulungan muna si Lot na makapaghiganti, kaya pumayag si Mana at sinabi sa kanya na alisin ang seal. Kaya inilagay ni Damon ang key. Samantala, ang klase ni Yogiri ay nag-set up ng kampo sa ika-6 na palapag at naghahanda ng isang handaan. Napansin ni Tomochika na wala si Yogiri, kaya hinanap niya ito. Kasabay nito, ipinakita si Yogiri sa labas na naglalaro nang mapansin niyang papunta si David sa gilid ng bangin. Nahuli niya ito at napigilan sa pagkahulog, ngunit biglang nagsimulang yumanig ang lupa. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Sion sa handaan at idineklara na masyado nang naging madali ang test at oras na para sa awakening event upang may maging sage mula sa kanila. Pagkatapos ay inutusan niya silang magpatayan hanggang isang tao na lamang ang matira. Biglang nakatanggap ng alert si Ryuko na malapit nang magbukas ang ikalawang Alpha Omega Gate, at kasabay nito ay nahulog sina Yogiri at David mula sa bangin. Pagkatapos nito, inatake ni Deodia ang isang grupo ng tao at natalo sila, ngunit nakatakas ang kanilang leader. Nabunyag na ang mga taong iyon ay sangkot sa trafficking ng mga half-demon. Biglang muling lumitaw ang leader ngunit patay na ito, pinatay ni Euphemia, na nagulat nang makita ang kanyang kapatid sa kanyang harapan. Samantala sa loob ng Underworld, inanunsyo ni Sion na may 1 oras na lamang ang mga estudyante upang tapusin ang test at papatayin niya ang sino mang hindi makakapatay ng kahit isa. Ipinaliwanag niya na ang huling taong matitira ang magiging panalo, na ikinabaliw ng mga estudyante. Biglang lumapit si Shuichi at sinabi na kung maaari silang pumatay ng kahit sino, dapat ay kasama rin si Sion sa test. Sinabi niya na maaari niyang subukan kung gusto niya. Sa puntong iyon, ginamit ni Shuichi ang kanyang ability na instant death upang patayin siya, ngunit walang nangyari. Nabigla si Shuichi na hindi gumana ang kanyang gift, ngunit sinabi ni Sion na gumana ito at nabuhay lamang siya muli. Sinubukan niya ulit siyang patayin, ngunit ipinaliwanag ni Sion na patuloy siyang nagal level up at may tuloy-tuloy na regeneration. Pagkatapos ay bigla siyang sumabog at winasak ang ulo ni Shuichi bago sabihing huwag sayangin ang oras. Pagkatapos nito, ipinakita si Tomochika na naghahanap kay Yogiri ngunit sa halip ay nakasalubong sina Rumiko at Jonah, na parehong labis ang takot. Kasabay nito, ipinakita si Yogiri na bumabagsak kasama si David ngunit pinigilan niya ang kanilang pagkahulog at ligtas silang nakarating sa ibaba habang nananatiling walang malay si David. Napansin ni Yogiri na narating na nila ang ika-7 palapag. At sa mismong sandaling iyon, ipinakita na nawala na ang barrier ni Mana. Pagkatapos nito, sinubukan ni Damon na tumakas kasama si Lot, ngunit napansin niyang nakadikit na ang kanyang mga paa sa lupa. Sinabi ni Lot na nagsimula nang lumaki ang katawan ni Mana. Pagkatapos ay sinabi ni Lot kay Damon na tumakbo at itinulak siya upang iligtas habang siya naman ang inabsorb ni Mana. Pagkatapos ay bumalik ang kwento kina Deodia, Euphemia, at Risley, kung saan nalaman ni Deodia na ang kanyang kapatid ay naging origin of blood na. Nagtaka si Deodia kung bakit sila pupunta sa capital, kaya sinabi ni Risley na pupunta siya roon upang hanapin si Yogiri, bagaman hindi siya sigurado kung naroon nga ito. Sa puntong iyon, sinabi ni Deodia na papunta rin si Yogiri sa capital, na ikinagulat ni Risley dahil nakilala na niya ito noon. Kasabay nito, ipinakita si Yogiri na nakikipag-usap kay Moko sa telepono at nalaman niya ang tungkol sa Battle Royale. Biglang lumitaw si Damon na tumatakbo palayo sa isang slime at humihingi ng tulong. Agad pinatay ni Yogiri ang slime at tinanong siya kung paano bumalik sa ika-6 na palapag. Sinabi ni Damon na may alam siyang shortcut at maipapakita niya ito kung poprotektahan siya ni Yogiri. Pumayag si Yogiri at pagkatapos ay inutusan si Damon na buhatin din si David, na labis nitong ikinagulat. Pagkatapos nito, ipinakita ang isang babaeng nagngangalang Kyoko mula sa sniper class na pumasok sa isang silid habang nagtatago si Yukimasa sa atep. Binasa niya ang kanyang hinaharap sa libro at nakita niyang mamamatay siya sa kamay ni Kyoko, kaya binago niya ang hinaharap upang si Kyoko ay humarap kay Asaka sa halip na sa kanya. Kasabay nito,
Nalaman ni Tomochika mula kay Mokoho na si Yogiri ay nasa ikapitong palapag at sinusubukang maabot sila. Naisip niya na mas ligtas kung manatili sila sa kinaroroonan dahil wala siyang ability na naglalagay sa kanya bilang target. Bigla niyang narinig ang putok ng baril at nagtaka kung bakit sabik na ang lahat na magpatayan. Habang naniniwala si Mokoho na maaaring epekto ito ng system mismo. Pagkatapos nito, dinala ni Damon si Yogiri sa elevator at sinubukang umatras, ngunit napansin ni Yogiri na siya lamang ang kayang magpaandar nito kaya inutusan niya itong sumama sa kanila. Kasabay nito, si Yukimasa ay nakatayo sa harap ng elevator at sa pamamagitan ng kanyang libro ay nalaman niyang papalapit sina Yogiri at Damon. Sinubukan niyang patayin sila sa pamamagitan ng pagbabago ng hinaharap, ngunit bawat posibilidad ay nagtatapos sa kanyang sariling kamatayan. Nang bumukas ang elevator, agad siyang pinatay ni Yogiri. Pagkatapos nito, sinubukan ni Yogiri na kontakin si Mokoho ngunit walang sagot. Biglang nakatanggap si Damon ng notification na siya ay pumasok sa Sage Candidate Selection. Inisip ni Yogiri na mabuti iyon dahil kung susubukan ni Damon na umalis, lilito si Sayon at papatayin siya. Pagkatapos ay lumipat ang kwento sa isang babaeng nagngangalang may na nakarinig ng kakaibang tunog nang biglang bumagsak ang isang solid cube sa kanya. Lumabas na ang may kagagawa nito ay isang estudyanteng nagngangalang Osamu mula sa carpenter class, ngunit naglaho ang babae bago pa nila ito maabot, na ikinagulat nila dahil buhay pa ito. Pagkatapos ay lumitaw ang isa pang estudyante na si Masahiro mula sa transport class. Sinubukan siyang patayin ni Masahiro sa pamamagitan ng pag-teleport ng tunaw na lava sa ibabaw niya, ngunit lumabas siyang walang kahit anong sugat. Sinabi niya sa kanila na walang epekto ang mga pag-atake sa kanya, pagkatapos ay pinatay niya si Masahiro gamit lamang ang isang magaang hampas ng palad. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Osamu na namatay siya noong naglalaban ang dalawang makapangyarihang pusa, ngunit binuhay siya ng mga ito at binigyan ng espesyal na kapangyarihan, pagkatapos ay pinatay niya rin si Osamu, at makalipas iyon ay nakatanggap siya ng notification na si Damon ay pumasok na sa battle, kaya bigla siyang naglaho at lumipat papunta roon.